Ang lakas ng hila. May malaking isda na nakakawit. Tingnan mo ang swerte ko. Bumigay ang tubo, pero bihira makakita ng pagong at hito na. Bihira ang ganito. Lahat ng aking meridian ay naputol. Malubha ang aking mga sugat. Hindi na ako makakatakbo pa. Ito na ba ang kapalaran ko, Yan Ruyu, na ako'y itinakdang gawing pampalusog sa isang banal na kaldero? Ayaw kong tanggapin ito. Bini-bini. Ayos ka lang ba? Isang kumpas lang ng kamay niya, napasuko niya ang 4 na banal na halimaw. Posible kaya na siya ay isang tunay na immortal na nagpapakalayo? Kagalang-galang na nakatatanda, nakikiusap ako sa inyong mamagitan. Gamitin ang inyong kataas-taasang kapangyarihan upang iligtas ang aking buhay. Handang-handa akong magbayad ng anumang halaga. Tunay na immortal. Hala, mali ang pagkakaintindi mo. Ako? Isa lang akong taong mahilig mangisda. Kung may sakit ka, dapat kang pumunta sa ospital. Wala akong lisensya sa medisina. Ang pagpapraktis ng walang lisensya ay maaaring ikulong ako. Ako po si Anruyo ng angkanang yan. Ako'y hinahabol, malubha ang aking mga sugat, mabilis na naubos ang aking buhay. Nakatatanda, walang hanggan ang inyong kapangyarihan. Madali ninyong napasuko kahit ang mga banal na halimaw, ang asul na dragon at ang itim na pagong. Ngayon, kayo lang ang makakapagligtas sa akin. Walang hanggang kapangyarihan, pagpasuko sa mga banal na halimaw. Ito ba ang dalawang bagay na tinutukoy mo? Narito ang 1,000,000. Tunay na immortal, nagmamadali akong umalis sa amin. Ito lang ang dala ko. Alam ko, sa mata ng isang tunay na immortal, ang pera ay parang dumi. Ngunit kahit na ayaw ninyo, hindi ko maaaring hindi ito ialok. 1,000,000 binibini. Tinutukso mo ako rito, ngunit talagang wala akong alam sa medisina. Binibini, talagang hindi ako isang tunay na immortal. Hindi kita mapapagaling. Naiintindihan ko, tunay na immortal. Kasalukuyan kayong nagpapakalayo. Hindi angkop na kayo ang kumilos. Ngunit ang buhay ko ay nakabitin sa isang hibla. Isang tunay na immortal lang ang makakapagligtas sa akin. Isang tunay na immortal ay nagpapatalas ng puso sa mundong ibabaw. Tiyak na kailangan ninyo ng kayamanan mula sa mundo. Kung kayo ay magpapasyang iligtas ako, ako'y mag-aalok ng 100,000,000 pa. Sige, ang pagliligtas ng buhay ay isang marangal na gawain. Dahil itinadhana ng tadhana na magkita tayo, gagawa ako ng eksepsyon sa pagkakataong ito. Salamat, tunay na immortal. Wala akong paraan upang magbayad sa inyo. Nais ko lang na manatili sa inyong tabi. Sa pagtingin sa kanya, hindi naman ganoon kalubha ang mga sugat. Paano ko kaya ito lulusutan? Naisip ko na. Minsan ay tinuruan ako ng matandang lalaki ng isang resipe para sa isang sabaw na panggamot. Ito ay perpekto para sa paggamot ng mga pasa at pilay at sa pagpapanumbalik ng sigla. Nalaman ko na kung paano gagamutin ang mga sugat mo. Talaga? Ikaw naman? Kailangan mo lang kainin ang 2 halimaw na ito. Ganap na gagaling ang mga sugat mo. Senior, sa antas ng aking cultivation, kung ako ay kakain ng laman ng isang banal na halimaw, natatakot ako na ang napakalakas na espiritual na enerhiya sa loob ay magpapasabog sa akin. Huwag kang mag-alala, gagawin ko itong medicinal stew upang pahinain ang lakas nito. Kayang buhayin ang patay, basta't may natitirang hininga, maaari kang maibalik sa iyong rurok. Ang bait-bait talaga ng true immortal. Naisip mo na ang lahat. Handang-handa ka pang magpakababa para kumilos ng personal. Salamat, true immortal. Ipinagkakatiwala ko ang lahat sa iyong pagpapasya. Awa niyo, Celestial Emperor Ye, kami ay handang sumuko upang maglingkod sa iyong utos. Celestial Emperor Ye, may pamilya akong binubuhay, pakiusap, kahabagan niyo ako. Celestial Emperor Ye, ang pagpatay sa isang banal na halimaw, magdaranas ka ng banal na parusa. Senior, ang iyong cultivation ay tunay na kahanga-hanga. Ang pagpatay sa isang ika-4 na antas na banal na halimaw ay parang naghiwa lang ng melon at gulay. Mukhang ako, si Anruyu, ay hindi pa dapat mamatay. Sa bingit ng buhay at kamatayan, nakilala ko pa rin ang isang master ng Dao. Isang ika-4 na antas na banal na halimaw ng Immortal King Realm ay pinatay ng napakadali. Pwede kayang. Ang Celestial Emperor ay nakabalik na mula sa kanyang tribulation. Talagang si Celestial Emperor nga, ang Celestial Emperor ay nakabalik na. Bumalik na siya. Dumating na ang panahon upang maibalik ang Heavenly Court. Hindi ko alam kung sapat ang mga halamang gamot.
Hayaan mo na, gumastos na siya ng napakaraming pera. Dagdagan ko na lang ng mga halamang aking tinanim. Bilang pakitang tao, hindi naman ito makakapatay ng tao. Ginseng Fruit, Creation Immortal Dew. Hindi lang personal na naghanda ng stew ang True Immortal, pati nagdagdag pa ng napakaraming mahahalagang halamang gamot. Masyadong mabait sa akin ang True Immortal. Kahit sa ganito kalayo, naamoy ko ang isang masaganang at malakas na aura. Pagkatapos kong inumin ang stew ng True Immortal, tiyak na mabubuo ko ulit ang aking mga meridians at babalik sa aking ruro. Ngayon, ang stew na ito ay may himalang katangian. Ngunit ang pisikal na konstitusyon ng bawat isa ay iba-iba, kaya iba-iba ang absorption rate ng bawat isa. Nakasalalay lahat sa'yo, magpahinga ka at gumaling. Aalis na ako para magputol ng kahoy. Salamat, Senior. Bawat panalo at pagkatalo ay itinakda na. Naiintindihan ko. Sa wakas, nakalusot din ako sa usapan na yon. May pera na ako para pakasalan si Miaoy. Ang baho. Fan. Lumabas ka riyan. Zikay, ano nang dahilan ng pagpunta ninyo? Nasaan si Miaoy? Hindi siya sumama. Huwag kang magtanong ng hindi mo dapat itanong. Narito ako para ipaalam sa iyo. Makipaghiwalay ka sa anak ko. Ngayon din. Makipaghiwalay? Bakit, Tia? Bakit? Isa kang mabaho, hamak na probinsyano. Ang alam mo lang ay mangisda. Gusto mong maging prinsipe. Ano nang masama sa pagiging taga-probinsya? Ang mga taga-probinsya ay hindi karapat-dapat magmahal. Pag-ibig, magkano ba ang halaga niyan? Ang kapatid ko, sa'yo siya palagi, at siya pa ang sumusuporta sa'yo. Kung hindi, namatay ka na sana sa gutom. Akala mo karapat-dapat ka sa pag-ibig? Itong pag-ibig mo, makakain ba ito? Bakit hindi? Naalala mo noon, nahulog kayo sa tubig, Tia. Ako ang humatak sa inyo, mula sa lawa ng isda. At sa lahat ng mga taong iyon, ibinigay ko sa inyo ang lahat ng pera mula sa pagtitinda ng isda. At ngayon, tatalikuran niyo ako. Tama na. Sawa na akong magsayang ng salita sa iyo. Narito ako ngayon para ipaalam sa iyo, hindi para humingi ng opinyon mo. Isang mahirap na lalaki na hindi makapaglabas. Ng 1,000,000 bigay kaya, tigilan mo ang pagpigil sa kapatid ko. Sa kagandahan niya, maraming mayayamang lalaki ang gusto siya. Ipinagbibili ninyo ang sarili ninyong anak para sa pera. Ano ngayon, kung makakapaglabas ka, ng 1,000,000 bigay kaya ngayon din, papakasalan ka ng kapatid ko sa lugar na ito. 1,000,000 lang, ibibigay ko sa inyo. Tama na, Yefan. Tigilan mo na ang paggulo. Tama na, Yefan. Tigilan mo na. Ako ang nagdesisyong makipaghiwalay. Wala itong kinalaman sa nanay ko o sa kapatid ko. Bakit? Ang ginagawa mo lang araw-araw ay mangisda. Pangingisda, ano pa ba ang kaya mong gawin bukod sa pangingisda? Sabihin mo. Ang pagsasama natin, wala akong nakikitang kinabukasan. Pero sabi ng master ko, magtatagumpay ako sa pamamagitan ng pangingisda. Tama na. Kalimutan mo na ang mga kakaibang pantasya mo. Ang sinasabi mong master mo ay isang mabahong pulubi na nangangalakal lang ng basura. Mga tanga lang tulad mo ang naloloko niya. Ate, bakit ka pa nag-aaksaya ng hininga sa kanya? Ang isang tamad na tulad niya, isang walang kwentang tao. Hindi niya malalaman kung anong klaseng pagkakataon ang naghihintay sa iyo. Pagkakataon? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Ang dahilan kung bakit gusto kong makipaghiwalay ka sa anak ko ay dahil ang anak ko ay napili ng Wang clan ng mga manggagawa para maging kanilang banal na dalaga. Sa lalong madaling panahon, sa pagtitipon ng banal na kapalaran, pakakasalan niya ang prodigy ng Wang clan, si Wang Teng. Tama, kapag napangasawa ng ate ko si Ginoong Wang, magkakaroon siya ng banal na kapalaran. Pagkatapos, hindi lang angat ang aming pamilyang An, makakamit pa ng ate ko ang pagkakataong magsanay. Tutungtong siya sa landas ng pagsasanay. Ikaw na mabahong mangingisda, karapat-dapat ka pa ba sa kanya noon? Kaya nagmamadali kang putulin ang ugnayan natin. Dahil lang sa ilang kakaibang pagkakataon. Pasensya na, Yefan. Napakalakas ng kapangyarihan ng Wang clan. Hindi ko sila kayang labanan. Kung malalaman nila ang tungkol sa relasyon natin, papatayin ka nila. Para sa kaligtasan mo, wala akong ibang pagpipilian. Tama. Isa ka lang napabigat sa akin. Walang kwenta. Ate, tama ang sinabi mo. Dapat matagal mo nang tinalikuran ng ganyang klaseng tao. Matagal na, kapag dumating na ang panahong iyon, magkakaroon ka ng sarili mong lugar. Kahit nasa Tianjin, ang mabahong mangingisdang iyon ay magiging hadlang lang sa iyong pag-unlad sa pagsasanay. Tama. Kapag napangasawa mo na si Ginoong Wang Teng at nagkaroon ng isa o dalawang anak, marahil ang aming pamilyang An ay magiging isang lahi ng mga cultivator. Magtatatag ng pamana para sa mga susunod na henerasyon. Kay gandang tadhana ng immortal. Kay gandang 1,000 taong pamana. Kayong
Ipinagbibili ang anak para sa karangalan. Paano kayo nagpakababa ng ganito? Hayaan mong bigyan kita ng payo. Ang isang tulad ni Wang Teng, nilalaro lang niya kayo. Bibigyan niya kayo ng kaunting butil mamaya, at kayo naman ay... Si Ginoong Wang Teng ay isang taong hindi mo, isang dukhang taong palaging nasa loob ng bahay, na hindi lumalabas, ang dapat panghusga. Hoy, talunan ka. Kung lumuhad ka ngayon, at magmano sa akin ng ilang beses, baka kung maganda ang mood ko, mag-aabot pa ako sa iyo ng ilang barya. Siguradong ikaw ay ayos na sa buhay. Hindi ko inakalang ang buong pamilya mo ay mga mapagmataas at sakim sa pera. Talagang bulag ako. Umalis ka na dito. Hindi mo alam ang mabuti para sa'yo. Layas, CJ, ang tapang mo. Tingnan natin kung gaano katagal ang isang dukhang tulad mo, ang tatagal ng walang tulong ng aming pamilyang An. Kailan ka babalik na nagugutom? Yefan, sana huwag mo akong sisihin. Kung malalampasan ko ito, talagang hahanapin kita. Mayaoy. Ang kapalaran ay parang alon. Huwag mong maliitin ang isang dukhang kabataan. Pagsisisihan mo ito. Mahal na tunay na immortal, gumaling na ang lahat ng aking mga sugat. Hindi lang iyon, ang enerhiya mula sa pagkaing gamot ay naging biyaya ang masamang kapalaran, at lalo pang umunlad ang aking pagsasanay. Gumaling ang mga sugat at umunlad ang pagsasanay. Sigurado ka ba? Talagang totoo, pagkatapos kong kainin iyon, hindi lang naayos ang mga nasirang meridyano ko, at ang aking dagat ng kapaitan, naabot ko pa ang ikalimang antas ng pagpapalakas, ang lihim na daigdig ng immortal na plataporma. Isang ordinaryong kaldero lang ng nilagang pagong at hito yan. Ang tanga talaga ng babaeng to, akala'y himala o kung ano. Pero sa hitsura niya, mukhang mas maayos na siya kaysa dati. Mabuti naman, kahit papaano, makukuha ko tong pera ng walang konsensya. Walang kwenta lang yon. Wala yon. Alam kong sa paningin mo, walang kwenta ito, pero para kay Rulu, isang biyaya itong nagligtas sa buhay ko. Huwag kang mag-alala, pagbalik ko sa amin, sasabihin ko talaga sa tatay ko. Isang araw, dadalhin ko siya rito para magpasalamat sa'yo. Sasabihin mo sa tatay mo. Kung sasabihin mo sa tatay mo, tong pagkuha ko sa sobre, yung pagpapraktis ng medisina ng walang lisensya, malalantad lahat yan. Gusto mo bang mapahamak ako? 1,000,000 ilang taon kaya ang kulong ko dyan. Hindi, nagsiseryoso ako ngayon sa pagpapalakas sa gitna ng mga karaniwang tao. Hindi ako dapat makisali sa masyadong maraming bagay sa mundo. Isang beses lang dapat akong tumulong, at yun na yun. Ako ang nagkulang. Isang prestihiyosong pamilya ng mga cultivator, ang panganay na dalaga ng pamilyang yan. Ang tawag sa isang probinsya nung to, kung malalaman ito ng iba, hindi ka ba mapapahiya? Sino sila? Sila yung mga humahabol sa akin. Mga salot. Wang Hai, ikaw at ang pamilya mong Wang manghahabol kayo sa akin. Hindi ba kayo natatakot sa paghiganti ng pamilyang yan? Binibining yan, nagbibiro ka lang, sinusunod ko lang, ang utos ni Ginoong Wang Teng. Naanyayahan ka sa kanyang tirahan, huwag mo kaming pahirapan, kami na mga mabababang tauhan. Panaginip lang yan. May nakatagong immortal na katulad niya rito. Wala kayong pagkakataong kunin ako. Nakatagong immortal. Itong probinsya nung to ang ibig mong sabihin? Eksakto. Yan Ruyo, nag-aagaw buhay ka na talaga. Kahit sino na lang, tatawagin mong immortal. Kung gayon, tingnan natin kung anong kapangyarihan mayroon itong immortal na to. Teka, pag-usapan muna natin to. Natatakot yung bata. Kung natatakot ka, lumuhad ka at magmakaawa. Iiwan kong buo ang katawan mo. Yan Ruyo, tingnan mo ang immortal mong sinasabi. Duwag lang pala. Mas mabuti pang sumama ka na lang sa amin. Nang tahimik ngayon. Kung hindi, siguradong. Kahit dumating pa ang emperador ng langit, hindi kanya maliligtas. Totoo yan. Wang Hai, huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang binabalak ng pamilya mong Wang, ang henyo ng pamilya mong Wang, si Wang Teng, ang ginugol niya sa lahat ng taong ito sa pag-cultivate, ay sa pamamagitan ng paghahabol sa mga babae, na may espesyal na pangangatawan. Pinipino sila upang maging immortal na kaldero. Ang mga pamamaraang iyon ay walang pinagkaiba sa demonic cultivation. Kahit sumama ako sa iyo, mapupunta lang ako sa kamay ng manyakis na si Wang Teng. Ang kapal mo.
Ang aming young master na si Wang Teng ay nagtataglay ng pinakamataas na talento sa cultivation. Sa aming pamilyang Wang, pinupuri na siya na may potensyal na maging emperor. Higit pa rito, naging disciple na siya ng emperor ng Ascension Divine Dynasty. Nakarating na siya sa Immortal Platform Realm. Isang hakbang na lang ang layo niya para makapag-breakthrough at maging isang emperor. Dapat ay ikarangal mo na mapili bilang kanyang kaldero. Dapat kang magpakarangal. Magpakarangal, nandidiri lang ako. Isang hamak na lalaking nagsasanay, sa pamamagitan ng demonyong pamamaraan, ay nangangarap pang maging emperor. Pwedeng-pwede siyang magpatuloy sa kanyang panaginip. HMPH. Ayaw mo sa masarap na alok, mapipilitan ka namang uminom ng kapalit. Huwag mo akong sisihin kung kailangan kong maging magaspang. Ang isang bangkay ay hindi makakaapekto sa pagpipino tungo sa isang kaldero. Bagamat ako ay nagtataka, paano ang isang malubhang na sugatan, na cultivator sa Sea of Chi Realm, ay nang-ahas na hominin kaming dalawa? Sino ang nagsabing nasa Sea of the Realm ako? Sa tulong ng senior, nakapag-breakthrough na ako sa Immortal Platform Realm. Maliit na tulong lang ang naibigay ko. Ha, katawa-tawa, isang ordinaryong mortal lang, tumulong sa isang cultivator na makalusot sa lihim na rino ng Siantay? Kahit na nagsisinungaling ka, mag-isip ka naman ng mas magandang dahilan. Isang langgam na tulad niya, kaya kung durugin siya, sa isang daliri lang. Ang lakas ng loob mong hamakin. Ang aking nakatatanda, ang iyong pamilyang Wang ay naghahanap ng kamatayan. Kung kikilos ang aking nakatatanda, ang iyong pamilyang Wang ay mapupuksa. Ang babaeng ito, talagang pinapasubo niya ako. Hindi talaga madali ang milyong iyon. Maging mapagpakumbaba at matyaga. Hindi ba't sinabi ko sa'yo, huwag ibunyag ang aking pagkakakilanlan. Paumanhin, nakatatanda, alam kong nagkamali ako. Kalokohan. Puksain ng aming buong pamilyang Wang. Talaga lang, matagal-tagal na rin mula nang ipinakita ng aming pamilyang Wang ang tunay nitong kapangyarihan. Anong klaseng mga asong kalye at pas ang gala, ang may lakas ng loob na magsalita ng katarantaduhan. Sa harap namin, Ruyu, medyo nag-exaggerate siya. Ako naman ay, Nakatatanda, hindi ko na talaga matiis ito. Tinawag kanyang asong kalye at pusang gala. Kung ikaw ay asong kalye at pusang gala, ang kanilang pamilyang Wang ay mas masahol pa sa baboy at aso. kawalang galang. Hamak mo ang aking pamilyang Wang. Ngayon, sisiguraduhin kong ang probinsya nung iyon ay mabubuhay na balatan at ang kanyang ulo ay isasabit sa isang tulos. Mga tauhan, hulihin siya. Nakatatanda, manood ka na lang sa tabi. Ako na ang bahala sa kanila. hoy, huwag kang padalos-dalos. Hindi nga niya kayang talunin ang mga ito. Noon, paano siya biglang lumakas? Sa pagkain lang ng aking pagkain. Kung makikipaglaban siya, mabubuko siya. Huwag mo akong alalahanin, nakatatanda. Ang ilang tauhang ito ay walang laban sa akin. Ano ang masasabi mo ngayon? May buwang sumisikat sa dagat, isang makalangit na hari ang bumababa mula sa siyam na langit, ang ikalimang antas ng pagpapayabong, ang lihim na kaharian ng makalangit na plataporma. Paano yun posible? Kalahating araw lang ang nakalipas, isang maliit na tagapagyabong ka lang sa unang antas. Paano ka nakalusob ng napakabilis? Talagang nakalusob na siya. Ano ang imposible dyan? Sa tulong ng senior, ang paglusob sa 4 na antas sa loob ng kalahating araw ay walang kwenta. Kahit ang pag-akyat sa immortalidad sa liwanag ng araw ay magiging isang maliit na bagay. Walang anuman. Huwag mo nang banggitin. Binibining yan, ipagkaloob ninyo ang aking buhay. Hindi ko nakilala ang isang tunay na maestro. Pakiusap, maestro, ipagkaloob ninyo ang aking buhay. Senior, paano natin siya dapat ratuhin? Matagal na akong naninirahan ng mag-isa at hindi na nakikialam sa mga bagay ng mundo. Iiwan ko ang kanyang kapalaran sa iyong mga kamay. Opo, senior. Sa pagkakataong ito, sisirain ko lang ang iyong pagpapayabong. Ipagkakaloob ko ang iyong kahabag-habag na buhay. Bumalik ka at sabihin kay Wang Teng, ang sama ng loob mula ngayon, ako mismo ang makikipag-areglo sa kanya. Umalis ka. Opo. Hoy, Ruyu, yung Wang Teng na binanggit mo kanina, at yung kaldero ng pag-akyat sa immortalidad, ano ang kwento tungkol dyan? Senior, ang pag-uusap lang tungkol dito ay nagpapakulo ng aking dugo. Yung Wang Teng na iyon, dahil sa mas mataas niyang pagpapayabong at pagiging disipulo ng emperador ng pag-akyat, ay nagsasagawa ng mga demonyong sining. Sinisikap niyang gamitin ang mga babaeng may espesyal na pangangatawan upang maghugis ng kaldero ng pag-akyat sa immortalidad, upang makalusob sa antas ng emperador. Nagkunwari siyang magpapakasal sa aking pamilya, pero hindi iyon ang kanyang tunay na hangarin. Pagkatapos kong malaman ang kanyang balak, nagpadala siya ng mga tao para hulihin ako. Kung hindi dahil sa inyo, Senior, malamang patay na ako ngayon. Kaya ganoon pala si Wang Teng. Paano naman si Miaoy? Senior, paano ninyo nalaman? Bukod sa akin, may isa pang nagngangalang An Miaoy, na pinili rin ni Wang Teng. Pero narinig kong mas malala ang kanyang sitwasyon. Pipilitin siya ng kanyang ina at kapatid. Napakasalan si Wang Teng. Sa totoo lang, walang balak si Wang Teng, na talagang pakasalan siya. Gusto lang niyang gamitin siya, upang pinuhin ang kaldero ng pag-akyat sa immortalidad. Narinig ko na may kasintahan pa siya. Kung alam niyang siya'y tiyak na mamamatay, makikipaghiwalay kaya siya sa kanyang kasintahan?
Totoo ba yan? Talagang totoo. Ginawa ng pamilya Wang ang masusing paghahanda sa pagkakataong ito. Binigyan pa nila ito ng pangalan para sa pagpino ng kaldero ng pag-akyat sa immortalidad. Tinawag na isang bagay tulad ng pagtitipon ng makalangit na kapalaran. Kaya pala, nakipaghiwalay siya sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Miaoy, hintayin mo ako. Ililigtas kita, kahit mawala ang aking buhay. Kahit mawala pa ang buhay ko, ililigtas kita dyan. Bakit ba galit na galit ang senior? Baka naman si Anmia Oyi ang nobya ng senior. Ang kapal ng mukha ng pamilya Wang. Paano nila nagawang pilitin ang minamahal ng senior? Humukay na ng sariling libingan ang pamilya Wang. Senior, hintayin mo ako. Sasama ako sayo para maghiganti sa pamilya Wang. Nang ahas silang pilitin ang minamahal ng Heavenly Emperor, ang pamilya Wang na ito ay wala ng karapatang mabuhay. Ang Immortal Fate Assembly, di ba, sa mismong assembly na ito, ipapadala ko ang pamilya Wang sa kanilang wakas para sa Heavenly Emperor. Mga pinagpipitagang panauhin, ngayong araw, ang henyo ng aking pamilyang Wang, si Wang Teng, ang magha-host ng Immortal Fate Assembly na ito. Ako si Wang Chengkun, taos-pusong nagpapasalamat sa pagdalo ng ating mga mahal na kaibigan mula sa mga dakilang pamilya. Tio Wang, ang aking master ay kasalukuyang nasa secluded cultivation, sa isang kritikal na yugto, kaya hindi siya makadalo sa mapalad na araw ni Junior Brother Wang Teng. Gayunpaman, inutusan ako ng aking master na maghanda ng isang masaganang regalo. Ilabas mo. Ito ang tunay na dragon elixir ng immortalidad. Ito ay ipinanganak mula sa dugo ng 4 na Extremes Divine Beast, ang Azure Dragon. Ang isang nasa bingit ng kamatayan na uminom nito ay makakalaban sa langit at mabubuhay ng pangalawang beses. Ito ang aming Feathering Divine Dynasties. Pagbati at regalo para kay Junior Brother Wang Teng. Sa masayang araw na ito. Ang galing, kahit ang isang bihirang kayamanan tulad ng True Dragon Elixir ay inihandog bilang regalo. Mukhang, ang pag-aasawa ng kapatid mo kay Young Master Wang. Ang pinakamagandang desisyon. 100 beses na mas maganda kaysa sa pulubing yun. 1,000 beses, kahit papaano. Noong una, alam mo, ayaw na ayaw ng kapatid ko. Pero sa hinaharap, kapag nagkaanak na siya na kayang mag-cultivate, maiintindihan niya kung gaano siya. Tama na iwan ng pulubing yun. Napaka-thoughtful ng Great Emperor na ang anak ko ay maging estudyante ng Great Emperor ay isang biyaya na ang aking pamilyang Wang ay nag-cultivate ng 10 buhay. Mga hipag at bayaw. Dumating na ang mapalad na oras. Bilisan niyo at hayaan si Young Master Wang at ang anak ko na gawin ang seremonya ng kasal. Mula ngayon tayo ay magiging isang pamilya. Makakapamilya sa akin, si Wang Teng. Mga hamak na karaniwang tao, hindi kayo karapat-dapat. Magandang araw, Young Master Wang Teng. Young Master Wang, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba dapat ngayon ang araw ng kasal mo? Sa kapatid kong babae, ano ang ibig kong sabihin? Malalaman mo rin. Ikaw si An Miaoyi, tama ba? Mabuti. Hindi naman pangit ang itsura mo. Masarap sigurong laruin, pero para maging babae ko, hindi ka karapat-dapat. Junior Brother Wang Teng. Ano nga ba ang balak mo? Ano ang balak ko? Ngayon, sa Immortal Fate Assembly na ito, ako, si Wang Teng, ay magiging immortal. Aabot ako sa Great Emperor Realm. Pero bago iyon, may isa pang mahalagang hakbang, upang isakripisyo ang Immortal Ascension Cauldron na ito, para bigyan ako ng huling tulak. At ikaw, mayroon kang Purian Constitution. Ikaw ang pinakaangkop na sisidlan. Para sa blood sacrifice ng cauldron na ito, ikaw ang pinakamahalagang hakbang ngayong araw. Ikaw gusto mong gamitin ang anak kong babae bilang blood sacrifice para sa cultivation mo. Tama. Kapag tapos na, bibigyan ko ang pamilya mo ng malaking gantimpala. Sisiguraduhin kung wala kayong kakulangan sa buong buhay ninyo. Ano sa tingin mo? Salamat, Young Master Wang. Ikaw ba ang gagawa? O ako ang tutulong sa'yo? Ayaw mo sa masarap, gusto mo sa mapait. At kung tumanggi ka, edi ngayon, silang lahat ay dapat. Tangang babae ka. Ano nang ginagawa mo dyan? Gusto mo bang mamatay ako? Makinig kayo kay Young Master Wang Teng. Ate, ano pa ang hinihintay mo? Kung magalit si Young Master Wang, wala na tayong lahat. Gusto mo bang ikamatay namin ito? Nasa kamay ko ang pamilya mo. Bukod pa riyan para maging cauldron na magtataas sa cultivation ng anak ko. Ito ay isang karangalan para sa'yo.
Yefan, pasensya na. Sa susunod na buhay, si Mayaoy ang magiging asawa mo. Tamad na tamad ka talaga, Yefan. Ayaw mo talagang umalis, at ngayon, nandito ka pa para manggulo. Mayaoy, Huwag kang lalapit. huwag kang mag-alala, Miaoy. Ilalabas kita dito. Walang sinuman ang makakasakit sa'yo. Bakit ka pa pumunta? Kusa kong pinili ito, upang maging alila ni Young Master Wang Teng. Umalis ka. Lumayas ka dito. Narinig mo ba yon? Basura, kasi kasuhin mo ang sarili mong buhay. Umalis ka na, ngayon din. Sinisira mo ang mga plano ng aming pamilya. Miaoy, alam ko na ang lahat na yon. Nakipaghiwalay ka sa akin dahil pinagbantaan ako ng pamilya Wang. Kaya ka umalis. Ngunit kung wala ka sa tabi ko, ano ang pinagkaiba noon sa pagiging patay na? Ako, si Yefan, ngayong araw na ito, kahit na mawalan pa ako ng buhay. Hindi ko hahayaang isakripisyo kanila para lamang sa walang kwentang Immortal Ascension Cauldron na yan. Kung may mangahas na pilitin ka, lalabanan ko sila hanggang kamatayan. Aba, 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 aba. Nakakatuwa naman. Labis akong naantig. Ikaw, si Yefan, tama ba? Ang walang kwentang ex-fiancé niya. Pero gusto ko ang babaeng may ibang lalaki. Mas masaya yun. Bibigyan kita ng pagkakataon na maging alipin ko. Pero may isang kondisyon. Lumuhad ka at dilaan mo ang sapatos ko hanggang sa maging malinis. Pagkatapos, iabot mo siya sa akin ng sarili mo. Ano ang masasabi mo? Panaginip lang yan. Tinatanggihan mo ang isang pabor. Baliin ang kanyang mga paa at kamay. Gusto kong panoorin niya, habang ginagawa ko ang gusto ko sa kanyang babae. Makinig kayo, malapit ang relasyon ko sa isang makapangyarihang Immortal Cultivator. Kung mangahas kayong hawakan ako, magsisisi kayo. Isang makapangyarihang Immortal Cultivator? Paano mo nasabi yan, tulad mo? Ang aking pamilyang Wang ay 100 taong kultibasyon na angkan, at wala sa amin ang manggahas na magtawag sa sarili. Bilang isang makapangyarihang Immortal Cultivator, gawin na ngayon. Pagkatapos kong matapos sa kanya, susundin ko ang halimbawa ni Ganjang at Moy, at i-refine silang lahat ng magkakasama, para madagdagan ang kapangyarihan ng Immortal Ascension Cauldron na ito. Gawin na. Tumigil kayo. Tigil. Wang Teng, ang pamilya mo ay sumobra na. Ito ay pamilyang nag-aalaga ng kultibasyon. Ang panganay na anak na babae ng pamilya yan. Bakit siya narito? Narinig ko si Ginoong Wang Teng ay nagdala ng masaganang regalo at personal na nagpunta upang maghandog ng kasal. Pero tinanggihan siya ni Miss Yan. Nagbago na ba ang isip niya ngayon? Sa tingin ko, hindi. Hindi mo ba nakikita na may dalang espada si Miss Yan? Mukhang sinusuportahan niya ang lalaking ito. Kaya pala naglakas loob siyang gumawa ng gulo sa pamilya Wang. Palagay ko, kilala niya si Miss Yan. Ang ganitong tao. Ang sinumang maglakas loob na maging kaaway ng aking sinyo, ay kaaway ng aking pamilya yan. Tama ba ang naririnig ko? Tinawag siyang senior ni Miss Yan? Yifan, paano ka biglang naging senior ni Miss Yan? Ginawa ko siyang isang ulam na pampagaling. Tumulong ito sa kanya na makalusot sa susunod na antas. At pagkatapos, matigas siyang nagpilit na tawagin ako. Bilang kanyang senior, hindi ko matanggihan kaya pumayag ako. Isang ulam na pampagaling ang tumulong kay Miss Yan, na makalusot sa kanyang antas na kultibasyon. Yefan, naiintindihan mo rin ba ang mga pamamaraan ng kultibasyon? Itinuro sa akin ng aking guro ang kaunti noon. Kaunti lang. Senior, huwag kang magpakumbaba. Si Senior Wang Teng ay isang tunay na, hermitang immortal. Kahit ang 4 extreme sacred beasts ay madaling mapatay niya, ginawa niya silang isang ulam na pampagaling upang tulungan akong makalusot. Ang inyong pamilya Wang ay naglakas loob na kidnapin ang aking senior. Malapit na kaibigan ngayon. Ngayon, kayo ay mawawasa. Yefan, ganito ka pala kalakas? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Nag-alala ako ng husto dahil sa iyo. Natakot pa ako na baka bulin ka ng pamilya Wang. Kailangan kong iwanan ka. Miss Anne, huwag mong sisihin ang senior. Ang senior ay kasalukuyang nagpapatalas ng kanyang puso sa mortal na mundo. Hindi angkop para sa kanya na kumilos. Sa pagkakataong ito, lumabas lang siya. Dahil nakita niya na nasaktan ka ng pamilya Wang. Sa pagdating ng senior dito, ang isang simpleng kultibasyon, pamilya Wang ay wala. Yifan, akala ko hindi na kita muling makikita.
ang mga langgam tulad ng pamilya Wang ay hindi karapat-dapat sa aking aksyon. Tara na. Wang Teng, lumuhod ka ngayon. Humihingi ng tawad sa Senior at Miss Anne. Kung hindi, ang iyong pamilya Wang ay mawawasak ngayon. Anong kasalanan? Sinisikap akong iligaw ng babaeng ito sa sanlibutan. Gusto mo na humingi ako ng tawad sa impostor na ito? Nababaliw ka na ba? Siya, isang nakatagong immortal, wasakin ng aking pamilya. Sige, wasakin mo ako. Halika, narito ako. Patayin mo ako. Patayin mo ang lahat sa aking pamilya. Ang iyong pamilyang Wang ay mapagmataas at mabagsik kumilos. Kasuklam-suklam kayo. Laban kayo sa batas ng kalikasan at sa kagandahang asal. Hindi ko na kailangang kumilos. Ang langit mismo ang mamamagitan. Magpapadala sila ng parusa mula sa langit upang ituwid ang lahat. Parusa ng langit? Natatakot na ako. Nangangatog na ako sa takot. May sasabihin ako sa iyo. Hindi ako tulad ni Yan Ruyo na tanga. Hindi gagana sa akin ang mga panlilinlang mo. Mga gwardya, putulin ang kanyang dila. Pagkatapos ay tahiin ang kanyang bibig. Gusto kong gugulin niya ang natitirang buhay niya nang hindi makapagsalita ng kahit isang salita. Wang Teng, lampas ka na. Yifan, ipakita mo ang tunay mong kapangyarihan. Pilitin siyang humingi ng tawad sa atin. Ako. Kapangyarihan. Isang mortal lang siya. Anong klaseng kapangyarihan ba ang maaari niyang taglayin? Ang kapal ng mukha mo, Wang Teng. Ang Senior ay nagkultiba sa loob ng mundong mortal. Hindi nararapat na siya ang kumilos. Ngunit hindi iyon dahilan para sa iyo. Nainsultuhin ang Senior. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Sa ngalan ng Senior. Naiintindihan ko na. Ang galing niya talaga sa brainwash. Nakuha niyang kontrolin kayong mga babae sa kanyang kuko. Ngunit, isang first realm cultivator ka lang. Paano mo ako, isang fifth realm great cultivator? Plano mong turuan ng leksyon? Kahit sino man sa aking mga tauhan, ay kayang lipulin kayong lahat. Palakas sa balon. Wala kang kaalam-alam kung anong uri ng oportunidad ang nakuha ko. Sige nga. Ipakita mo sa akin. Ano pang hinihintay ninyo? Atake. Ikaw ang may gusto nito. Kailan ka nakapasok sa ikalimang kaharian? Ang ikalimang kaharian ng pagpapayabong, ang lihim na kaharian ng immortal na plataforma. Sa buong Tianjin, bukod kay Wang Teng, wala pang nakakaabot sa antas na ito, sa loob ng 1,000 taon. At ngayon, si Binibining Yan ay nakapasok na. Maaaring nga ba siyang isang nakatagong immortal? Naaalala ko na si Binibining Yan ay dati, nasa unang kaharian lamang ng pagpapayabong. Umakyat siya ng 4 na kaharian sa loob lamang ng kalahating araw, na magkaroon ng ganitong kakayahan. Ito ay talagang laban sa tadhana. Kami ay nagpupugay sa tunay na immortal. Kagalang-galang na nakatatanda, naway magkaroon kayo ng walang hanggang kapayapaan. Ang galing ng manugang ko. Ay, napakagaling ng manugang ko. Nay nagkamali ako sa'yo noon. Manugang, meron ka palang ganitong kapangyarihan. Bulag ako noon, minamaliit kita. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Oo nga pala, Manugang, kailangan mong talunin si Wang Teng. Naglakas loob pa siyang gamitin ako, para gamitin kami upang pagbantaan ang ate ko. Yifan, sa wakas, magkasama na tayo. Magpakailanman, wala nang makakapaghiwalay sa atin. Kagalang-galang na nakatatanda, paano mo plano na harapin ang angka ng Wang? Ang angka ng Wang ay gumawa ng hindi mabilang na kasamaan. Karapat-dapat silang lipulin. Ngunit ang langit ay nagpapahalaga sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Kaya, ganito na lang, sirain ang kanilang pagpapayabong at gawin silang mga ordinaryong mortal. Kagalang-galang na nakatatanda, sandali lang po. Ako na ang sisirain ang pagpapayabong ng bawat miyembro ng angka ng Wang. Kahit isang langaw, hindi ko palalampasin. Isang hamak na manggagaway lang. Ang yabang ng salita mo. Akala mo kayang wasakin ang angka ng Wang sa isang salita lamang. Hindi mo ba alam na ang angka ng Wang ay nasasaklawan ng aking banal na dinastya ng pag-akyat? O baka naman, sa tingin mo ay walang kakayahan ang aking banal na dinastya ng pag-akyat? Senior sister, may iba pa bang kwento rito? Siyempre. Kasama dito ang ibang pagkatao ni Anruyu. Hindi nakakagulat na hindi mo ito alam. Anong ibang pagkatao? Kalokohan yan. Tigilan mo ang pagbobola. Ang cultivation basiko ay nabasag. Sa tulong ng senior, ngayon, ang inyong Wang family ay ininsulto ang senior at naglakas pa ng loob na pilitin ang kanyang dao kompanyon na maging cultivation cauldron. Ngayon, ipapakawala ko ang galit na ito. Sa ngalan ng senior. Gaga, magpakumbaba ka. Paano natin ito ayusin ngayon? Tama, lumuhad ka sa harap ng bayaw ko ngayon. Magmano ka at humingi ng tawad. Kung hindi, wala akong pakialam kung Wang family ka man o ang Feathering Divine Dynasty. Lahat kayo ay mawawasak. Tama ba, bayaw? Buti na lang at dumating ang manugang ko ngayon. Kung hindi, ako'y tuluyang naloko ng inyong mga hayop na Wang family. Gusto mo pang gamitin ang anak ko bilang cauldron. Nagkakamali ka lang. Ang bobo ninyong lahat. Kung hindi ko alam ang katotohanan tungkol sa kanyang Yan family, lahat ng narito ngayon ay naloko na sana niya.
Tama na. Lahat ng salitang ito ay para lang umubra ng oras, di ba? Huwag ninyong isipin yan. Ang inyong Wang family ay gumawa ng napakaraming kasamaan. Walang makakapagligtas sa inyo ngayon. Tama. Ang inyong Wang family ay aanihin ang inyong itinanim. Nakakatawa. Umabot sa ikalimang realm ng cultivation. Sa loob lang ng kalahating araw, iyan ay dahilan lang na ginawa mo at nitong manggaganso na magkasama, isang mahinang dahilan. Sinusubukang linlangin ang lahat ng narito. Ngayon, ibubunyag ko kayo sa harap ng lahat. Mga kasama, ang dahilan kung bakit nakaya ni Anruyo na tumagal ng mabilis mula sa unang realm patungo sa ikalimang realm ay dahil lahat sa kanyang lolo sa ina, si Gay Juyu. Lahat ay dahil sa kanyang lolo, Gay Juyu. Ano ba ang problema kay Gay Juyu? Ang inyong angkanwang ay nagluto ng matagal, at ito lang ang baho na naisip ninyo. Tama, si Gay Juyu nga ang aking lolo. Pero ano ang kinalaman yon? Sa pagtawid ko sa ikalimang antas, ng pagpapalakas, malaki ang kinalaman yan, at malaking bagay ito. Sa pagkakaalam ko, matagal nang hindi makalampas si Gay Juyu. Sa dakilang emperador na antas, malapit nang maubos ang kanyang buhay. At sa mga angkangay at yan, ikaw lang ang naging nagsasanay. Kaya ang dahilan kung bakit ang bilis ng pag-unlad mo ay dahil inilipat sa iyo ni Gay Juyo ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa iyo. Kaya nagpapanggap lang pala ang batang ito. Kaya ang sunod-sunod niyang paglampas ay dahil sa paglilipat ng kapangyarihan ng kanyang lolo. E di yung nilagang dragon turtle na ginawa ko ay walang naging epekto, nagkataon lang pala ang lahat. Yifan, totoo ba ito? Huwag kang mag-alala, talagang ililigtas kita rito. Kalokohan. Bagamat malapit nang maubos ang buhay ng lolo ko, hindi bababa sa isang siglo ang natitira. Paano mo masasabing nasa bingit na siya ng kamatayan? At paano niya maililipat sa akin ang kanyang kapangyarihan? Ang paglampas ko ay lubos na salamat sa Ginoo. Yan Ruyo, hanggang ngayon. Nagpapanggap ka pa rin kasama ng walang kwentang iyon? Labis akong nagtataka. Ano ba ang ipinangako niya sa iyo para umabot ka sa ganito? Ang kapal ng mukha mo. Ipinapayo ko na humingi ka ng tawad sa Ginoo ngayon din. Kung hindi, kahit na ikaw ay ang punong alagad ng Feathering Emperor, mabubuwal ka ngayon kasama ng angkanwang. Yan Ruyo, muntik mo na akong maloko. Wala ka naman kundi isang baguhan sa ikalimang antas. Ako at ang aking ate sa pagpapalakas ay matagal nang nakalampas. Paano mo kami planong wasakin? O nagsimula ka ng maniwala sa sarili mong kasinungalingan? Naniniwala ka talaga na ang sinungaling na iyon ay isang tunay na Feathering Immortal? Matigas ang ulo. Kung ganon, harapin mo ang mga kahihinatnan. Mag-aaway na sila. Magkagulo talaga ito. Ano ang gagawin natin? Ang kamangmangan ay tunay na kaligayahan. Ngayon, isasama ko kayong lahat sa aking Ascension Cauldron. Makadaragdag ito ng kaunting lakas at tutulong sa akin na maabot ang rurok. Junior brother, dumating na ang tamang oras para i-refine ang cauldron. Tigil na ang usapan. Tama. Miss Yan, huwag kang magpadalos-dalos. Huwag kang mag-alala, senior. Alam ko ang ginagawa ko. Pupugutan ko siya ng ulo sa isang iglap ng aking espada. Kahit sa mga nasa 5th realm, may agwat. Nakikita mo ba yan, Ruyo? Ilang taon ka lang nauna sa akin. Sa pagsasanay ng masamang sining, kung may ilang taon pa ako, talagang pugutan kita ng ulo. Senior, kasalanan ko ang pagiging mahina. Pakiusap, senior, kayo na ang kumilos. Lipulin sila. Sobra na ang ginawa ng pamilyang Wang. Hindi ko na kayang tiisin. Yifan, dapat mong turuan sila ng leksyon. Ituring mo na lang na paghihiganti para sa akin. Kahit isang malakas na tulad mo ay hindi katapat niya. Kung ako ang akyat doon, naghahanap lang ako ng kamatayan. Kung ako ang kikilos, hindi ba't pananakot sa mahihina yon? Kung kumalat ang balita, ako'y katatawanan, tama na. Dahil ligtas at maayos si Miaoy. Pahihintulutan ko ang pamilyang Wang sa pagkakataong ito. Ngunit kung sa susunod, gumawa ulit sila ng ganitong kasuklam-suklam na gawain, hindi pa huli para kumilos ako. Umalis na tayo. Salamat sa paalala, senior. Alam ni Ruyo na nagkamali siya. Wang Teng, ngayon, ayaw ng senior na magdanak ng dugo ng walang dahilan. Ipinagpapatawad niya ang kahabag-habag mong pamilyang Wang. Ngunit kung maglakas loob kang gumawa ng masama muli balang araw, ang senior mismo ang lilipol sa iyo. Tigil. Sinabi ko bang maaari kayong umalis? Kanina lang, todo ang mga panat at sumpa mo. Nalilipulin mo ang angkan ng Wang. Ngayong nakikita mong hindi pabor sa'yo ang sitwasyon. Gusto mo na lang umalis? Akala mo ba ganon gumagana ang mundo? Sinabi ko na ito dati. Ang angkan ng Wang ay nasa ilalim ng proteksyon ng aming dinastyang banal ng Yuhua. Kung hindi mo bibigyan ng importansya ang angkan ng Wang, sinuman ka man o anuman ang iyong katayuan. Ngayong araw na ito, hindi ka makakalabas ng buhay. Ngayon, ipapaintindi ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng paglapastangan sa banal na dinastiya. Binigyan ka ng pagkakataon pero ayaw mong tanggapin. Senior, pakiusap, kumilos ka na. Tama, sumusobra na ang angkan ng Wang. Hindi ko na kayang tiisin. Yifan, dapat mong turuan sila ng leksyon. Ituring mo na lang na paghihiganti para sa akin. Kumilos? Anong kilos ang magagawa ko?
Sa lakas kong parang kuting lang, kung ako ang akyat doon, hindi ba't, mabubugbog lang ako ng isang suntok. Miaoyi, ang mata sa mata ay magdudulot lamang ng walang katapusang paghihiganti. Ang gusto ko lang ay makasama ka bilang mag-asawang ordinaryo, kaya nanumpa ako na hindi na ako kikilos sa harap mo. Tara na. Kapag oras na para kumilos, dapat kumilos ka. Ye Fan, sinusuportahan kita. Senior, ang isang tunay na immortal ay hindi dapat lapastanganin. Pakiusap, kumilos ka na. Tama na ang salita. Ngayon, kung hindi mo maipakita ang iyong tunay na lakas, hindi lang ikaw ang mamamatay. Pati ang iyong asawa ay mamamatay din. At pati ang pamilya ng iyong asawa ay mamamatay din. At si Yan Ruyo, ngayon, kukunin ko kayong lahat at ihuhulog sa aking kaldera ng pag-akyat sa immortalidad. Pinipilit ninyo ako. Pipilitin ka. Papatayin din kita. Junior brother, tigilan mo na ang pakikipag-usap sa kanya at labanan na natin siya. Sige. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Heto, ang aking suntok ng galit na aso. Hindi mo ako pinakinggan. Magsisisi ka mamaya. Anong nangyayari? Wala akong ginawa. Paano siya biglang napalipad? Sinusubukan ba niyang lokohin ako? Ye Fan, ang galing mo. HMP, walang kwentang basura. Ang kapal ng mukha mong insultuhan ang biyenan ko. Biyenan, tapusin mo siya. Isang tunay na nakatagong immortal. Ang bilis ng galaw niya, hindi ko nga ito malinaw na nakita. Ang bilis, hindi nga ako gumalaw. Sino ka? Paano mo nagawa ang ganoong kapangyarihan? Ngayon ang tamang panahon para magpakaastig. Sinabi ko na sa'yo, ang senior na ito ay isang tunay na nakatagong immortal. Malalim ang kanyang cultivation. Paano kayang maabot ng Wang family ninyo o ng tinatawag ninyong Ascension Divine Dynasty? Ang isang tulad niya, kung ikaw ay isang nakatagong immortal, bakit ka nasa Tianjing? At bakit ka makikipagkasundo sa pag-aasawa? Sa isang ordinaryong mortal, alam mo ba na ang kataas-taasang palasyong makalangit ay nagdekreto ng isang batas ng langit? Magkaiba ang immortal at mortal. Hindi sila maaaring magpakasal. Kung hindi, ito ay paglabag sa batas ng langit. Hindi ka ba natatakot sa batas ng langit? Yenny, sa lahat ng aking ginagawa, si Efan, ay hindi nagpapa-account sa sinuman. Ang ilang batas ng langit ay hindi makakapigil sa akin na makasama si Miaoyi habang buhay. Kung ito ay maglakas loob na humadlang sa akin, guguho ko ang palasyong makalangit na yan. Talagang tapat ka, senior. Masyado kang mabait sa akin, Efan. Ang mga matatamis na salita talaga ang pinakamakapangyarihan. Ngayon, lilinawin ko ito. Mula ngayon, kung may mga haspang manakit, kay Miaoyi o kay Yan Ruyo, hindi ako magpapatawad. Hindi kami maglalakas loob. Mula ngayon, handa kaming sumunod sa pamumuno ni na Miss Anne at Miss Yan. Kung ganon, ako muna ang aalis. Paalam po sa tunay na immortal. Sandali. Natalo mo lang ang mga kabataan ng aming angkan ng Wang at magpapanggap ka pang isang reclusive true immortal. Nakakatawa ka naman, matanda. Nandito na naman. Kailan ba ito matatapos? Ano to? Napatumba ang mga bata, tapos lalabas na ang mga matatanda? Yan lang ba ang kaya ng angkan ninyong Wang? O umaasa ka sa Feather Transformation Dynasty para wala kang paggalang kay Senior True Immortal? Ang aming angkan ng Wang ay hindi maglalakas loob na walang galang sa isang tunay na true immortal, lalo na ang mawalan ng paggalang. Pero itong tao na to, peke lang siya. Peke. Impostor siya. Eksakto, nagtulungan sina Teng-er at Yuyan, pero hindi pa rin siya natalo. Paano siya magiging peke? Ang hindi mo alam ay ito, sa mundong ito, ang tanging pwedeng tawaging reclusive true immortal ay isang tao lamang. At ang taong ito ay ang maalamat na, makalangit na emperador ng Celestial Palace. At ang makalangit na emperador na ito ay nawawala na sa loob ng maraming taon. Buong Celestial Palace ang naghahanap sa kanya, at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakikita. Paano siya magpapakita dito, lalo na para sa isang karaniwang babae, na aabot pa sa puntong babaliin ang mga batas na kanyang itinayo, kaya malinaw na hindi siya isang reclusive true immortal, at tiyak na hindi ang makalangit na emperador. Isa lang siyang manloloko na gumamit ng hindi kilalang paraan, isang impostor. Ganun ba? Ang lakas ng loob mong magpanggap sa makalangit na emperador ng Celestial Palace, at suwayin ang mga batas ng langit. Ngayon, wala nang takas ang lahat sa inyo. Ano na ang gagawin natin ngayon? Kakakalaban lang natin ng isang reclusive true immortal. Tapos ngayon may makalangit na emperador na naman. Parang mga manika sa loob ng manika. Tigilan mo ako, talagang wala na tayong takas ngayon. Sino ang sinasabi mong nagpapanggap sa makalangit na emperador?
Sino ka? Bakit ka narito sa pulong ng immortal na kapalaran ng pamilyang Wang? Tumutulong sa impostor na ito. Magsalita ka. Ang kapal mo. Ang kapal mong insultuhan ang makalangit na emperador. Gusto mo bang mamatay? Kung siya nga ang makalangit na emperador mula sa palasyong makalangit, paano siya naging kaldero ko sa pugon? Ikaw rin ba ay isa sa mga basurang artista na inupahan? Pinaghirapan mo talagang iligtas ang bruhang ito, hindi ba, mga gwardya? Dakpin silang lahat. Ang kapal mo. Kung magpapatuloy ka sa pagpapakalat ng kasinungalingan, papanawin kita ng tuluyan. May ganoon ka palang kapangyarihan, Ginoo. Sino ka talaga? Kung talagang narito ka para suportahan ang impostor na ito, mali ang pinuntahan mo. Tama, ako, si Wang Teng, hindi lamang nag-aral sa ilalim ng emperador ng pagpapahid. Ang aking pamilyang Wang ay may koneksyon din sa mga personal na gwardya ng kataas-taasang makalangit na emperador. At may kaunting ugnayan pa nga sa Diyosa ng Siyam na Langit kung ang aking pamilyang Wang ay mag-uulat sa pangyayaring ito ng pagpapanggap bilang ang makalangit na emperador. Sa Diyosa ng Siyam na Langit, mamamatay kayong lahat. May kaunting ugnayan sa Diyosa ng Siyam na Langit, kaya't imulat mo ang iyong mga asong mata, at tingnang mabuti kung sino ako. Ang Diyosa ng Siyam na Langit. Si Wang Wu daw, ninuno ng pamilyang Wang, ay nagbibigay galang sa Diyosa ng Siyam na Langit. Nagbibigay galang sa Diyosa ng Siyam na Langit. Ang banal na dalaga. Sus Mariosep, malaking tao yan. Ang kapal ng mukha ng angkan ninyong Wang. Hindi lang kayo ng agaw ng mga babaeng may espesyal na pangangatawan, upang gumawa ng masamang kaldero, at gumawa ng kasuklam-suklam na krimen. Ngayon, nang ahas pa kayo, napilitin ang minamahal ng emperador. Ano ang parusa ninyo? Nabigo ang matandang ito sa kanyang tungkulin. Kaya naman ang angkan ng Wang ay gumawa nitong hindi mapapatawad na kasalanan. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, banal na dalaga, kahabagan niyo ako. Buong puso kong tatanggapin ang parusa. Habag, sige. Paglapastangan sa kataas-taasang emperador, pagpilit sa asawa ng emperador. Ayon sa banal na batas, ang krimeng ito ay parusang kamatayan. Lahat kayo mula sa angkan ng Wang ay dapat magwakas ng sarili ninyong buhay para magbayad sala. Huwag ninyo akong pilitin na ako ang gumawa nito. Banal na dalaga, ay patawad ninyo kami, banal na dalaga. Bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon, banal na dalaga. Kahabagan ninyo kami. Ay patawad kayo. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Kung hindi ninyo ito gagawin sa sarili ninyo, ako na ang bahala sa inyo. Sandali. Banal na dalaga. Paulit-ulit mong sinasabi na siya, ang kataas-taasang emperador. Ano ang patunay ninyo? Sa pagkakaalam ko, ang kataas-taasang emperador ay hindi kailanman nagpakita ng kanyang tunay na mukha sa mundo. Kahit ang aking guro, ang emperador ng dinastyang pagbabagong balahibo, ang dakilang emperador, ang Diyos ng digmaan ng kataas-taasang banal na palasyo, si emperador pagbabagong balahibo, ay hindi kailanman nakita ang tunay na mukha ng emperador. Paano mo masasabing siya ang kataas-taasang emperador? O baka naman, ginagamit mo lang ang pangalan ng kataas-taasang emperador para ayusin ang personal mong galit sa angkan ng Wang. Ah, ganun ba? Ginang Mystic, ang kapal ng mukha mo. Ikaw pa ang nag-udyok nitong manggaganso na magpanggap bilang ang kataas-taasang emperador. Alam ko na, ito raw si kataas-taasang emperador ay nakadamit parang pulubi. Imposibleng siya ang lalong lumalala ang sitwasyon. Kahit si Ginang Mystic ay hindi na makakontrol nito. Wala na tayong pag-asa, wala na. Sabi mo hindi. May ebidensya ka ba? Anong patunay ang meron ka? Siyempre meron, binigyan ako ng aking guro ng isang larawan ng emperador mula sa likuran. Para sa aking gabay, ang diwa na nasa loob nito. Sakto at dala ko ito ngayon, kung tunay man o peke. Malalaman natin pag ikinumpara. Sakto, para magpanggap bilang ang kataas-taasang emperador. Kahit pa ikaw ang personal na gwardya ng emperador, hindi ka aalis dito ng buhay ngayong araw. Ate, bilasan mo at ipakita mo na, hindi na ako makapaghintay na makita ang mga mukha nila kapag nahayag na ang katotohanan. Dahil pinili ni Ginang Mystic ang manggagansong ito, ang aming angkan ng Wang ay hindi magbibigay sa inyo ng mukha. CJ, Miaoy, may mali. Umalis na tayo dito. aalis? Bakit naman? Kahit si Ginang Mystic ay kinumpirma na ang iyong pagkakakilanlan, gusto kong makita kung paano masampal sa mukha ang angkan ng Wang. Kaya't idilat mo ang iyong mga mata at pagmasdan mong mabuti. Ang masilayan ang mukha ng kataas-taasang emperador ay ang karangalan ng inyong buhay. Hoy, Yifan, ikaw nga talaga ang kataas-taasang emperador. Ang anino sa larawan, eksaktong-eksakto sa'yo. Ano ba ang balak nila? Kailan pa nila ipininta ang anino ko doon sa taas?
Gawa kaya ito ng misteryosang dalaga ng siyam na langit. Bahala na. Tapos na yan. Wala na akong magagawa kundi tiisin na lang ito. Ano? Imposible yan. Paano siya naging ang kataas-taasang emperador? Anong klaseng katayuan ang emperador ng langit? Paano siya nahulog sa mundo ng mga mortal para pakasalan ang isang ordinaryong babaeng mortal? Ang pakakasalan ng inyong Panginoon ay wala kayong pakialam. Talagang karapat-dapat sa titulong emperador ng langit. Ang dating, ang estilo, ay talagang walang kapantay. Kung ikaw nga talaga ang kataas-taasang emperador, ay dapat taglay mo ang banal na sandata ng emperador ng langit, ang Primordial Chow Staff. May lakas ka bang ilabas ito para makita ng lahat? Ang Primordial Chow Staff. Ano yon? Peke lang ako. Paano ko yan may papakita? Kalokohan. Ang Primordial Chaos Staff ay ang banal na sandatang nagbabantay sa kapalaran ng aming kataas-taasang palasyong langit. Paano yan basta-basta ipapakita sa inyo? Mula nang magreinkarnasyon ang emperador ng langit, ang Primordial Chaos Staff ay nawala na rin. Ang impormasyong ito ay hindi dapat kailanman maibunyag. Kung hindi, tiyak na may mga taong magsasamantala sa sitwasyon at agawin ang kataas-taasang palasyong langit. Nakakatawa, ang Primordial Chow Staff ay ang buhay na banal na sandata ng emperador ng langit. Hindi niya ito pinaghihiwalayan. Kung hindi niya ito maipakita, edi peke siya. Ang Primordial Chow Staff ay tunay ngang buhay na sandata ng inyong Panginoon, pero hindi ito basta-basta pinapakita dahil lang gusto nyo. Kaya hindi mo lang talaga maipakita. Kaya peke ka lang talaga. Saan ko ba kukunin yon? Wala akong anumang Chow Staff. Meron akong isang pamalang minana sa pamilya, pero hindi ko dala. Sinong nagsabing hindi maipakita ng senior? Narito ang Primordial Chow Staff. Bakit mo dinala yan dito? Ginoo, nakita ko mismo kung paano mo ito ginamit para hulihin. Ang 4 Extreme Sacred Beast. Akala ko, ito ay iyong banal na kagamitan. Umalis ka nang nagmamadali kanina, kaya ako ay naglakas loob na dalhin ito. Banal na kagamitan, kalokohan. Ito ay isang pangit na pamalatok lang na iniwan sa akin ng matanda. Ito nga ang Primordial Chaos Staff. Ang banal na kagamitang ito ay nawala mga taon na ang nakalipas, kaya ito ay dumating para hanapin ang reinkarnasyon ng Celestial Emperor. Ito ay isang pangit na pamalatok lang. Sa tingin mo ba ang lahat dito ay mga tanga? Tama. Sabi ng mga alamat, ang Primordial Chow Staff ay pinalamusyan ng mga dragon at phoenix, mahiwaga at kahanga-hanga. Pero ang pamalatok mo na ito ay walang anuman dito. Ito ay isang pangit na pamalatok lang. Tama, wala ito ng mga bagay na yon. Kaya sa logic mo, inaamin mo, ikaw ay isang peke, ha? Hindi pwede. Hindi ko talaga maaamin yon. Kung aaminin ko, siguradong patay ako. Sinabi ko na wala ito, ng mga mystical na katangian. Hindi ko sinabi na hindi ito ang Primordial Chow Staff. Lady Xuan, ito ba ang tinatawag na Supreme Celestial Emperor na sinasabi mo? Ile! Isang magaling magsalita lang, na manloloko. Kalokohan, ang manugang ko ay malinaw na ang Supreme Celestial Emperor. Kayong mga tao ang bulag. Tama, ang bayaw ko ay ang Supreme Celestial Emperor. Ang pangalan mo ay Yefan, tama ba? Kung ikaw ay amin ngayon na hindi ka ang Supreme Celestial Emperor, ipagpapalagay ko na pinilit ka nila dito. Hahayaan kitang umalis. Hindi lang iyon, bibigyan pa kita ng kredito para sa pag-uulat nito. At gagantimpalaan kita ng isang black card na nagkakahalaga ng $100,000,000. $100,000,000. $100,000,000 iyon. Hindi ko kayang kitain iyon sa 10 buhay. Ay naku, ang mga alaala ng Celestial Emperor ay hindi pa nagigising. Paano kung siya? Huwag mong isipin na hindi ko alam ang gusto mong gawin. Malinaw na gusto mo lang na aminin kong peke ako para mahuli mo kaming lahat. Sasabihin ko sa'yo, imposible. Ako ang kataas-taasang makalangit na emperador. Mahirap akong pilitin na tumanggi. Tama ba? Naghahanap ka lang ng gulo. Ang tunay na Primordial Heaven-Earth Staff ay tumitimbang ng 13,500 libra. Kung walang pahintulot ng may-ari nito, walang sino man ang makakabuhat. Hindi ka naniniwala, sino mang may lakas ng loob, subukan ninyo. Doon mapapatunayan. Katawa-tawa. Pamansing lang yan. Titingnan ko kung ano ang espesyal dito. Sigurado ka. Naglalaro ka. Hindi mo na ako maloloko ulit. Ay nako, kung mahuli niya yan, lalantad talaga tayo. Paumanhin, lolo. Hindi ko na abutin ang rurok ng buhay ko. Mayaoy, hindi man lang kita nabigyan ng magandang buhay. Pasensya na. Tanger. Ay, kamay ko. Bali. Tanger.
Bali ang kamay ko. Bali talaga. Saklolo, tulungan niyo ako. Hindi ko talaga mabuhat. Totoo ito. Totoo ito. Totoo ang primordial heaven earth staff. Ang kataas-taasang makalangit na emperador. Ang hamak kong ito ay may mga mata, pero hindi nakakilala sa dakilang bundok. Kaawaan niyo po ako, makalangit na emperador. Impossible. Saklolo, tulungan niyo ako. Ano ba ang nangyayari? Bakit biglang kumikinang? Ang sirang fishing rod na ito. Baka ako nga ang makalangit na emperador. Impossible. May mali dito. Siya ang nakialam. Siya nga ang may gawa. Bahala na. Parang putik na sa pantalon, kahit hindi tae, mukha ng tae. Kung hindi ko ito itutuloy ngayon, malalaman din nila ang totoo. Mahahatulan tayong lahat. Sa paglabag sa batas ng langit, lahat tayo ay Tenger. Ikaw ang wangkla ng Tianjing, nambubuli sa palengke, nagdukot ng mga inosenteng babae, at nag-alaga pa ng isang immortal cauldron, na ganito kasama. Ang mga kasalanan mo ay karapat-dapat sa kamatayan. Magpapadala ako ng tao, para lubusang linisin ang wangklan sa mga kasalanan nito. Hanggang sa dumating ang taong iyon, manatili kang nakaluhod dito. Pag-isipang mabuti ang mga kasalanan mo. Umalis ka na. Sumusunod kami ng may paggalang sa utos ng makalangit na emperador. Bakit kayo nakaluhod sa lupa kanina? Ulat po sa inyong kamahalan, nasaktan namin ang kataas-taasang makalangit na emperador, at inutusan kaming maghintay dito para sa hatol. Ang kataas-taasang makalangit na emperador? Kalokohan. Matagal nang nag-reincarnate ang kataas-taasang makalangit na emperador. Paano siya magpapakita dito? Guro, ang kataas-taasang langit at lupa, totoo bang muling isinilang na siya? Siyempre, nakita ko mismo ang pangyayari. Paano ito magiging peke? Pero yung lalaking si Ye ay may hawak na primordial heaven earth staff. Iyon ang banal na sandata na nakatali sa buhay ng Celestial Emperor. Hindi maaaring peke iyon. Higit pa rito, ang kamay ng junior brother ay nadurog na. Hindi lang iyon, ang kapangyarihan ni Yefan ay napakalakas din, kahit ako ay hindi kayang talunin siya. Nadaya kayong lahat nila. Ang muling pagsilang ng Celestial Emperor. At ang kanyang sandatang nakatali sa buhay ay matagal nang nawawala. Walang bakas na makita. At yung tinatawag na Primordial Heaven Earth Staff sa kamay ni Yefan ay isang ilusyon lamang na ginawa ng Mystic Maiden of the Ninth Heaven gamit ang kanyang cultivation. Ito ay para lang linlangin kayong lahat. Hindi ko inakala na sa pagpasok ng Celestial Emperor sa siklo, may mag-aangas na magpapanggap sa kanya, ang kapal ng mukha. Ganun pala ang nangyari. Nakikiusap kami, guro, na kayo ang kumilos at lipulin ang salbahing ito upang maibsan ang puot sa aming puso. Patayin sila. Siyempre gagawin natin, pero hindi ngayon. Makalipas ang 3 araw, gaganapin ko ang aking koronasyon. Aakyat ako sa trono ng Celestial Emperor, sa Supreme Celestial Palace, at sila ang magiging batong tuntungan sa aking pag-akyat sa Celestial Throne. Pagbati, guro. Sa wakas, nakalusot din ako sa pagpapanggap. Kung hindi, siguradong patay na ako. Senior, sa iyong estado, ganon-ganon na lang ang paghamak sa iyo ng wangklan. Dapat silang durugin hanggang sa maging alikabo. Bakit pahintayin ang iyong mga tauhan? Kung magkamali sila, hindi ba't makakalusot lang ang mga iyon? Ako ang magpuputol-putol sa kanila. Parang sila ang magpuputol-putol sa akin, ang mas totoo. Minamahal ng langit ang lahat ng buhay. Bukod pa rito, kasalukuyan akong namumuhay bilang mortal. Hindi dapat ako basta-basta lumikha ng karagdagang pagdanak ng dugo. Ang inyong kamahalan, ang Celestial Emperor. Maaari po bang samahan ninyo ako pabalik sa Supreme Celestial Palace upang pangunahan ang Celestial Palace? Mali talaga ang napuntahan nyo. Talagang hindi ako ang Celestial Emperor. Isang karaniwang mortal lang ako. Sige na. Ilang beses ko nang sinabi sa daan, pero ayaw ninyong maniwala. Pagod na akong magpaliwanag. Magluluto na ako. Mukhang pagkatapos ng muling pagsilang ng kanyang kamahalan, nanatili siya sa kalagayan ng fetal amnesia, kaya pala hindi siya nakabalik. Kailangan kong humanap ng paraan upang gisingin ang mga alaala ng nakaraang buhay ng kanyang kamahalan. Binibining Swan, gusto lang ni Yefan na manatili sa tabi ko ngayon, at mamuhay sa mundong ito, kaya ayaw niyang bumalik sa kataas-taasang palasyong makalangit. Pero huwag kayong mag-alala, kakausapin ko siya, tutulungan ko muna siyang magluto, magpahinga muna kayo sandali. Iyon ang maalamat na aso na lumululon sa langit. Ito, tama ba ang nakikita ko? Nako, sa antas ng ating pagiging immortal. Ang isang banal na hayop na tulad nito, isang pagsingaw lang ng kanyang aura ay kayang madaig tayo. Paano sila nandito? Ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Wala tayong magagawa kundi ang sumunod sa tadhana. Anong ginagawa mo, Dahuang? Umupo ka.
Senior, mag-ingat kayo. Gago kang aso ka. Mga bisita ito, hindi ka away, huwag kang kagatin, naiintindihan mo ba? Mag-ingat sa ano, huwag kayong matakot, aso ko ito, hindi nangangagat si Dahuang, kung hindi kayo naniniwala, panoorin nyo, halika, tumahol ka nga ng ilang beses. Huwag kang matakot, napakabait ni Dahuang. Simula nung tuta pa, si Evan na ang nag-alaga sa kanya. Medyo malikot lang talaga siya, ganun lang. Kahit na ang isang banal na hayop na tulad nito, na kayang gibain ang 3 kaharian sa isang iglap, ay sumuko sa Haring Langit pagkatapos ng muling pagsilang ng kanyang kamahalan. Ano na kaya ang antas ng kanyang kapangyarihan? Ang naabot niya. Talagang kamangha-mangha ang Haring Langit, Senior. Ang galing-galing niya talaga. Sandali lang po kayong lahat, malapit nang maluto ang pagkain, saglit na lang. Salamat sa inyong pagtanggap. Mayroon akong isang pakiusap. Sana'y payagan ninyo. Sige, ano yon? Ilang taon nang muling isinilang ang Haring Langit, ang kataas-taasang palasyo ng langit ay naiwang walang nagbabantay. Dahil dito, umusbong ang mga masasamang loob, at marami ang nagnanais makuha ang kataas-taasang palasyo. Nais nilang agawin ang trono ng Haring Langit, kabilang sa kanila ang dating Diyos ng digmaan ng palasyo ng langit, si Emperador Yuhua. Nais kong hilingin sa inyo, na bantayan ang kataas-taasang palasyo, sa halip ng kanyang kamahalan, habang siya'y wala, at pigilan si Emperador Yuhua. Ako? Magbantay ng palasyo at pigilan si Emperador Yuhua. Nagbibiro ka lang, di ba? Itong si Emperador Yuhua, palang, ang pangalan pa lang ay parang napakamakapangyarihan na, isang malaking tao. Paano ako makakalaban sa kanya? Hindi ko ito maaaring tanggapin. Ako na ang magdedesisyon para kay Evan. Isang Emperador Yuhua lang, kayang-kaya siyang durugin ni Evan. Sa isang daliri lang. Tama ka. Kahit ang langit lunok na aso ay napasuko ng ating senior. Nang napakadali lang, ang paglaban kay Emperador Yuhua ay walang kahirap-hirap sa kanya. Ano ba ang iniisip niyo ngayon? Ako ay isang karaniwang mortal lamang. Ang aking tunay na sarili ay nasa isang kritikal na yugto ng pagsasanay. Kaya sa ngayon, hindi maginhawa para sa akin na lumabas. Yefan, tanggapin mo na ang hiling ni Lady Xuan. Ang lakas-lakas mo, wala nang makakatalo sa iyo. At ikaw lang ang mamumuno sa kataas-taasang palasyong langit. Nananatili pa rin ang otoridad ng Emperador ng Langit. Si Emperador Yuhua ay hindi mag-aaksaya ng kilos. Senior, pakipayag po. Pakitang tao lang naman ito. Sa pangunguna ng Siyam na Langit na Xuan, hindi dapat magkaroon ng problema. Yamang si Miaoy ay nagpupumilit na pumunta ako. Di pupunta ako. Magaling ang ginawa mo. Aayusin ko muna ang kwarto. Bibigyan kita ng magandang gantimpala mamayang gabi. Senior, mayroon akong isang sinaunang manual ng pagsasanay. Ngunit kulang ako sa talento. Hindi ko ito kailanman naunawaan. Maaari po bang gabayan ninyo ako, Senior? Patingin nga. Opo, Senior. Ayon sa mga tala ng aking pamilya, ang manual na ito ay sinasabing nakuha ng aming ninuno mula sa itaas ng Siyam na Langit. Ang pagmaster nito ay nagbibigay daan upang mahipo ang makalangit na daan at umakyat sa kataas-taasan. Sayang lang na sa mga henerasyon, ang aking pamilyang yan ay walang sinumang nakapagpaliwanag nito. Maaari po bang itanong, Senior, alam niyo ba ang dahilan? Ang pagmaster nito ay haantong sa kataas-taasan. Ito kaya ang maalamat na makalangit na aklat. Walang sinuman sa iyong pamilyang yan ang nakapagpaliwanag nito. Siyempre, walang makakagawa. Ang banal na hangarin sa loob ng manual. Banal na hangarin? Pakiliwanag po, Senior. Hayaan mo akong tumingin. At saka ko malalaman. Bakit itong sinaunang manual ay isang blankong papel lamang? Bakit blankong pahina lang itong sinaunang manual? Blankong pahina? Patingin nga. Ha, blanko nga talaga. Tama ka, ito nga ang kasulatan ng kawalang salita. Maging ang makalangit na emperador ay nakakuha rin ng isang balumbon noon. Ngunit kahit nang siya'y pumasok sa siklo ng reinkarnasyon, hindi niya naunawaan ang malalim nitong kahulugan. Senior, sa tingin mo rin ba, na blankong papel lang itong manual na ito? Ganoon na nga ang palagi kong iniisip. Pero ang mga tao sa pamilya ko ay palaging ayaw maniwala. Sa tingin nila, hindi tinatabla ng tubig at apoy ang manual na ito. Kaya dapat ito'y isang kayamanan. Ngayon, mukhang, ito'y ilang tao lamang na nagbibiro sa aming mga mortal. Hindi ko maaamin na blanko ito. Malalantad lahat ng ginawa ko. Pagkatapos, si Miaoy ay iisipin na isa akong sinungaling. Paano kung makipaghiwalay siya sa akin? Kailangan kong makaisip ng paraan para magpanggap na lang. Sandali, naiintindihan ko na ngayon. Ganito pala, naunawaan ko na ang banal na kahulugan sa loob ng manual. Ang makalangit na emperador ay nagtungo sa reinkarnasyon, na may sariling plano,
Talaga nga, ngayong nagbalik na ang kanyang kamahalan mula sa reinkarnasyon, ang kanyang pangunawa at kapangyarihan, ay naging hindi kayang isipin. Sa buong 3 kaharian, wala nang makakapantay sa kanyang kamahalan. Nakikiusap ako, Senior, na ipaunawa sa akin ang lihim ng manual. Ang banal na kahulugan ay tulad ng jade. Walang hanggang hindi malilimutan. Mananatili ako palagi sa tabi ng tunay na immortal. Ako, ang mistikang dalaga, ay nais din maglingkod sa makalangit na emperador upang maging kanang kamay ng kanyang kamahalan. Kahit nakaakit-akit ito, kailangan kong mabuhay para masaksihan ito. Pakiusap, huwag kayong ganyan. Ang puso ko ay para lamang kay Miaoy. Nais ko lamang na makasama si Miaoy habang buhay. Kahit papaano, hindi nila ito maintindihan. Bahala na, mag-imbento na lang ako. Sasabihin ko kung ano ang pumasok sa isip ko. Ipapaunawa ko sa inyo ngayon, ang banal na kahulugan sa loob ng manual. Kung gaano ang inyong mauunawaan, ay nakasalalay lamang sa inyong sarili. Salamat, Senior. Ang daan na masasabi ay hindi ang walang hanggang daan. Ang pangalan na mabibigyan ng ngalan ay hindi ang walang hanggang pangalan. Ano na kaya ang kasunod? Ang tao na maaaring sabihin ay hindi ang walang hanggang tao. Ang pangalang maaaring pangalanan ay hindi ang walang hanggang pangalan. Ang walang pangalan ang pinagmulan ng langit at lupa. Ang may pangalan ang ina ng lahat ng bagay. Ang langit at lupa ay hindi mabait. Itinuturing nila ang lahat ng bagay na parang mga dayaming aso. Ang mga ilog at dagat ay tinatawag na Panginoon ng daan-daang lambak. Ang malambot at mahina ay nagwawagi sa matigas at malakas. Ang banayad ay nagwawagi sa matigas. Alamin na ang dakilang tao ay tunay na napakasimple. Iyon lang ang masasabi ko sa ngayon. Ang natitira ay nakasalalay sa iyong sariling pagkaunawa. Lilanaki ang nanggagaling sa silangan. Isang makalangit na palatandaan ang lumitaw. Ang tao na maaaring sabihin ay hindi ang walang hanggang tao. Senior, naiintindihan ko na ngayon. Talaga namang karapat dapat maging ang walang salitang makalangit na tone. Ang pakikinig lamang sa ilang salitang ito, ang aking pagsasanay, na matagal nang natigil. Ramdam ko na malapit na ang isang paglagpas. Yenan, hindi kailangang magmadali. Pag-isipan mo ito ng dahan-dahan. Mabuti. Nailoko ko talaga ang dalawang babaeng ito. Anong tarantado ako? Sige na. Gagawa ako ng masarap para makabawi ng kaunti sa kanila. Narito na ang sabaw ng manok. Pag-isip sa banal na hangarin, hindi kailangang magmadali. Pagod? Uminom ka ng sabaw ng manok. Salamat, Senior. Salamat, inyong kamahalan. Ito ay sabaw na gawa sa isang ancestral phoenix. Naglalaman ito ng walang hanggang kapangyarihan. Isang ordinaryong tao, sa isang higop lamang, ay maaaring maging immortal at maging isang patriarka. Ramdam ko na malapit na ang isang paglagpas. Nalagpasan ko na. Nalagpasan ko na patungo sa Great Emperor Realm. Naabot ko na ang Emperor Realm. Senior, ako rin. Ramdam ko na. Isang hakbang na lang. Emperor Realm na ako. Yifan, ang sarap ng sinabawang manok na ginawa mo. Isang higop lang, makakapag-breakthrough ka na? Sabihin mo sa akin, itinatago mo ba ang lahat ng magagandang bagay sa akin? Wala kang ibinibigay sa akin. Ayaw mong magbigay? Ikaw talaga, Yifan, tuso ka at makapal ang kilay. Aray, bitawan mo muna. Paano sila nakapag-breakthrough? Kung may ganoon akong kapangyarihan, naghihirap pa ba ako para mag-ipon ng mga bigay kaya? Talagang walang kinalaman ang sinabawang manok ko dyan. Siguro ang kanilang sariling cultivation ang umabot na sa breakthrough point. Doon sila nakapag-breakthrough. Sana naman hindi. Yefan, An Miaoyi, lumabas kayo. Ano? Naglakas loob silang bumalik? Hala. Nalaman kaya nila na nagpapanggap ako bilang Supreme Heavenly Emperor. Nandito sila para manggulo ng personal. Hindi ako pwedeng umupo lang dito at maghintay. Pabayaran natin sa Wang Clan ang kanilang ginawa. Ang kapal ng mukha nila, pumunta pa sila rito pagkatapos ng lahat ng iyon. Senior, lumabas tayo at tapusin natin silang magkasama. Ang paglabag sa utos ng Heavenly Emperor ay parusang kamatayan. Naglakas loob kang sumuway sa utos ko. Hindi ba sapat ang aral na itinuro ko sa'yo? Mandaraya ka, magaling magsalita. Akala mo talaga ikaw ang Supreme Heavenly Emperor? Anong ibig mong sabihin dyan? Anong ibig kong sabihin? Sabi ng master ko, ang tunay na Supreme Heavenly Emperor ay matagal nang nahulog sa siklo ng reincarnation. Kaya peke lang siya. Ano? Impossible. Tingnan mo ang telepono mo. Kumakalat na ang balita sa buong internet. Bumaha sa buong web ang mga balita tungkol sa kataas-taasang emperador na nahulog sa reinkarnasyon. Nako, siguradong si Emperador Yuhua ito. Siya ang nagkalat nito. Sa wakas, gumalaw na siya. Impostor ka. Ano ang masasabi mo ngayon? Ipinahayag ng aking Panginoon na kapag siya'y nakaakyat na sa trono ng kataas-taasang emperador, pupunitin kanya ng buhay-buhay. At ikaw, Ginang Xuanu, dahil pinayagan mo ang isang impostor na magpanggap bilang emperador, hindi ka rin makakaiwas sa sisi. Ano ang gagawin natin ngayon? Paano ko malalaman? Ang punto, talagang hindi ako ang emperador.
Kalimutan mo na, kung nasimulan na, ituloy na, magpanggap na lang ako ng tuloy-tuloy. Ang kapal ng mukha mong suntukin ako. Maglakas loob kang sumpain ako, hindi ba dapat kitang suntukin? Sabi ko na nga ba? Sabi ko sa'yo, ang emperador ay emperador. Tama, ang asawa ko ang kataas-taasang emperador. Ikaw. Ginang Swan, ikaw ang nakakaalam kung tunay siya o peke. Magdaraos ng koronasyon ang aking Panginoon at aakyat sa trono bilang emperador. Pagdating ng panahong iyon, sana ipagtatanggol mo pa rin siya, tulad ng ginagawa mo ngayon. Yuhuwa, matandang asong yan. Akala mo makakaakyat ka sa trono. Katawa-tawa. Makalipas ang 3 araw, ang kagalang-galang na emperador mismo ang dadalo sa tinatawag mong seremonya ng koronasyon. Sabihin mo sa kanyang maghintay ng nakalinya ang leeg. CJ, sa 3 araw, magiging anibersaryo ng kamatayan ninyong lahat. Tara na. Hindi ako. Hindi ko ginawa yon. Ikaw, ano nang gagawin natin ngayon? Ayos lang, nakapasok na ako sa dakilang emperador na antas. Ang Feathering Emperor ay, kasing lakas ko lang, hindi na kailangang mag-alala. Magagamit natin ang seremonya ng koronasyong ito para matulungan ng kanyang kamahalan, ang makalangit na emperador, na maalala ang kanyang alaala, at mabawi ang kontrol sa kataas-taasang makalangit na palasyo. Pero, Sa tingin mo ba mayroon tayong ibang pagpipilian? Ano man ang mangyari, darating siya para sa ating 3. tama siya. Sa puntong ito, kailangan nating sumugal. Ito lang ang paraan para magkaroon ng kaunting pag-asa. CJ, ayaw ko sanang makialam, pero may pumipilit sa akin. Panahon na, para magpakita ng tunay kong kakayahan. Magaling. Sa wakas, kikilos na si Senior. Sa wakas, makikita na natin ang walang katulad na karangalan ni Senior. Senior sister, bakit napakagalang ng lahat sa payong na ito? Anong espesyal dito? Ang payong na ito ay tinatawag na langit na sikretong payong. Ito ay isa pa sa mga banal na artepakto ng makalangit na emperador na nakatali sa kanyang buhay. Sino mang maglakas loob na magsinungaling sa ilalim ng payong na ito ay mawawala ng lakas ng buhay at magiging isang tuyot na bangkay. Perpekto. Kung maglakas loob man lumitaw ang impostor na yon, hindi na kailangang kumilos ni Master. Ganap siyang mawawasak. Narinig ng banal na dalaga ng Yaochi na may naglakas loob na magpanggap bilang ang makalangit na emperador. Espesipiko siyang humiling ng langit na sikretong payong na ito para patunayan ang tunay na pagkakakilanlan ng taong ito. Sino mang maglakas loob na magpanggap bilang ang makalangit na emperador. Kaya ikaw pala ang gustong makipag-away sa akin. Diyosa. Siya yon. Siya ang manloloko. Ang kanyang pangangatawan, ang kanyang aura, paano ito eksaktong kapareho ng sa makalangit na emperador? Diyosa, ang lalaking ito ay puno ng daya. Huwag kayong malinlang sa kanya. Tama, isa lamang siyang hamak na mangingisda. Tiyak na nalaman niya ng maaga ang tungkol sa yumaong emperador at sinadya niyang magpanggap ng naaayon doon. Tiyak na ganoon. Yefan, ang kapal ng mukha mo, gaano kakatapang para magpanggap bilang ang kagalang-galang na makalangit na emperador? Sino ang nagpapanggap? Ako ang kataas-taasang makalangit na emperador. Magtatagumpay kaya ito? Paano kung mahayag ang katotohanan? Tama, ang aking asawa ang kataas-taasang makalangit na emperador. Hindi siya maaaring isang impostor. Diwata ng Yaochi, hindi pa naman gaanong katagal. Baka naman hindi mo na makilala ang kagalang-galang na emperador. Hindi mo ba napapansin? Anong parusa ang nararapat sa inyo? Senior sister, ang laki ng kanilang tiwala, hindi kaya? Siya nga talaga. Impossible. Paano magiging mali ang mga salita ng guro? Paulit-ulit ninyong sinasabi na siya ang kagalang-galang na emperador. May lakas ba kayo ng loob na sabihin iyon sa ilalim nitong makalangit na payong ng makina? Sabihin mo ulit, anong dapat ikatakot? Gagawin ko. Payong lang naman yan. Gagawin ko. Payong lang naman yan. Paano nito ako masasaktan? Yan Ruyu. Iyon ang kataas-taasang makalangit na emperador, na banal na kasangkapan na nakatali sa buhay. Sino mang magsinungaling sa ilalim nitong makalangit na payong ng makina, ay agad na mawawalan ng lakas ng buhay at mamamatay. Sige, sabihin mo. Sabihin mo lang, na ang manlolokong ito ang kataas-taasang makalangit na emperador. Hindi siya maglakas loob. Diyosa, sabi ko na nga ba, itong si Yefan ay isa lamang, manloloko. Si Senior Yefan ang kataas-taasang makalangit na emperador. Bakit siya ayos lang? Paano ito nangyari? Bakit ganito? Hindi siya nagsinungaling. Ngayon, naniniwala ka na si Senior Yefan, ang kataas-taasang makalangit na emperador, tama ba?
Hindi ito pwedeng mangyari. Ano ang nangyayari? Posible bang si Anruyu ay tunay na naniniwala sa kanyang puso na ako ang kataas-taasang makalangit na emperador? Kaya kahit ang banal na artepakto, ang Heaven Secret Umbrella, ay naloko. Pero malinaw na sinabi sa akin ni Yuhua na ang kanyang kamahalan na makalangit na emperador ay pumasok na sa siklo ng reinkarnasyon matagal na. Isang simpleng siklo ng reinkarnasyon ay walang-wala sa akin na naglakas loob na pumasok ng mag-isa. Sigurado ako na makakabalik ako mula rito. Isang matagumpay na pagbabalik. Ano? Dahil lang ba ako'y dumaan sa isang reinkarnasyon? Ibig sabihin ba nito'y ang titulo ng kataas-taasang makalangit na emperador ay hindi na akin? Sa galing ko sa pag-arte, madali kong mapanalunan ang Oscar para sa Best Actor nang walang hirap. Sa tingin mo ba talaga hindi ko kayo maloloko? Ako. Hindi ako maglalakas loob. Divine Maiden, huwag kang makinig sa kanya. Nagsasalita lang siya ng kalokohan. Ang lalaking ito ay dalubhasa sa pagmamanipula ng mga tao. Iminumungkahi kong patayin natin siya sa lugar na ito para maging halimbawa. Divine Maiden, patayin mo siya. Ang kanyang kamahalan na makalangit na emperador ay nawawala na ng maraming taon. Ang kataas-taasang Dragon Palace ay walang pinuno. Ngayon, si Yuhua na lang ang tiwalaan ko. Kailangan kong tulungan siyang umakyat sa trono ng emperador at kontrolin ang kataas-taasang makalangit na palasyo. Kung hindi, ang kaguluhan ay lalamon sa tatlong kaharian. Emperador Yuhua, paano mo siya mapagkakatiwalaan? Ang lalaking ito ay isang lobo sa balat ng tupa. Dati siya ipinigilan ko, at ngayon, sinasamantala niya ang pagkawala ko para agawin ang trono. Ikaw ang Divine Maiden ng Yaochi, ang aking personal na gwardiya. Hindi mo ba maintindihan ang simpleng lohika na ito? CJ, ngayong araw, ibabalik ko ang aking titulo bilang banal na emperador, at lilinisin ang lahat ng pagtutol. Ibabalik ang trono ng emperador, kay abangan. Paano mo naiisip na karapat-dapat ka? Babawiin ang trono, kay laking kapal ng mukha. Sa tingin mo'y karapat-dapat ka? Narito na ang Panginoon. Pagbati, Panginoon. Hulihin siya. Nako, nandito na ang puno. Gawin mo. Ang kapal ng mukha mo. Yuwa, pagtataksil. Nagbabalak kang maghimagsik. Pagtataksil, maghimagsik, medyo kahawig nga, niya ang kamahalan. Pero isa lang siyang mortal. Paano siya nang ahas magpanggap bilang haring langit? Isang krimeng dapat parusahan ng kamatayan. Ano pang hinihintay ninyo? Ano, Yaochi? Huwag mong sabihing naniniwala ka talagang siya ang emperador? Diyosa ng digmaang si Yuhua. Narito ang banal na payong ng Haring Langit. May sarili itong espiritu. Malalaman nito kung siya ang tunay na emperador. Bakit hindi? Hindi na kailangan yan. Kamahalan, nakita ko mismo ang pagpasok ng kamahalan sa siklo ng reinkarnasyon. Pinag-aalinlangan mo ba ako? Takot ka lang. Hindi mo magawa. Anong dakilang emperador, Yuhua? Maliwanag na isa lang siyang tuso na nagnanais agawin ang kapangyarihan. Walang galang na baguhan. Paano mo nang ahas na insultuhan ako? Mag-ingat. Paano siya napalipad ng ganoon? Nagpapanggap bang nasugatan? Yefan, ikaw nga talaga ang makalangit na emperador. Pinapalipad mo pa ang emperador ng pagbabagong balahibo. Ang galing mo. Ang senior ay talagang karapat-dapat sa pagiging isang nilalang na nag-iisa laban sa 10,000 buto. Isang nilalang. Ngayon, nangangahas ka pa bang? Mag-alinlangan sa pagkakakilanlan ng senior. Hindi ako naniniwalang ikaw iyon. Ikaw ang gumawa ng hakbang. Nakaabot ka na sa antas ng emperador? Oo, ako nga ang gumawa. Sa tulong ng kanyang kamahalan, ako ay nakaabot na sa antas ng emperador. Sa buong mundo, maliban sa kanyang kamahalan na makalangit na emperador, sino pa ang makakatulong sa akin para makamit ang tagumpay na ito? Kung may pagdududa ka pa sa kanyang pagkakakilanlan, sa tingin ko, laging gusto mong agawin ang trono, hindi ba? Diyos ng digmaan ng pagbabagong balahibo. Ano ang ibig sabihin nito? May utang ka sa akin na paliwanag. Imposibleng tulungan ng isang tao na maabot ang antas ng emperador, based lang sa isang naglalakbay na manggagaway na ito? Ang kapangyarihan ng kanyang kamahalan na makalangit na emperador ay lampas sa iyong pangunawa. Ano lang ang isang antas ng emperador para sa kanya? Dark Maiden, huwag masyadong maingay, huwag maingay. Opo, kanyang kamahalan. Dahil nasa harap ka ng makalangit na emperador, bakit hindi kayo muyukod? Sandali. Talagang hindi siya maaaring maging kanyang kamahalan na makalangit na emperador. Ano pa ang sasabihin mo? Ang kanyang kamahalan na makalangit na emperador ay pumasok sa siklo ng reinkarnasyon sa aking sariling mga mata. Ang kanyang kamahalan, bago pumasok sa reinkarnasyon, ipinagkatiwala na niya ang kataas-taasang makalangit na palasyo sa akin. Ito ay sumisimbolo sa pagkakakilanlan ng makalangit na emperador. Ang makalangit na sikretong payong ay nilinis na ngayon ng akin. Ako ang tunay na makalangit na emperador.
Nilinis mo ang makalangit na sikretong payong. Kapag nakita ang Celestial Umbrella, nakita na rin ang Celestial Emperor. Ako ang dapat ninyong yakirin. Sumasamba kami sa Celestial Emperor. Bakit hindi kayo yumuyuko? Ang Supreme Celestial Emperor ay aking asawa, si Ifan. Wala ka kundi isang magnanakaw na nagnakaw ng kanyang banal na artifact. At ngayon ay nagpapasikat ka na parang isang tambay. Ang pagyuko sa iyo ay magpapagulo sa buong mundo. Tama yan, Elder. Ang tunay na Panginoon ay narito mismo. Paano ka naglakas loob na ipag-utos na kami ilumuhod sa harap mo? Hindi ka karapat-dapat. Matandang aso ka, Feathering. Hindi ko alam kung anong panlilinlang ang ginamit mo upang makuha ang pagsang-ayon ng Celestial Umbrella. Ngunit isipin na susuportahan ka namin bilang Panginoon ng Supreme Celestial Palace. Iyan ay purong kahibangan. Mukhang ang walang kwentang tanggang ito ay nagligaw sa inyong lahat, nagpabaliw sa inyo. Sige, ngayon, ako, Emperor Feathering, ay magwawasto ng mga bagay. Ibabalik ko ang Supreme Celestial Palace sa tamang landas nito. Ibabalik ko ang malinaw na kalangitan sa Three Realms, upang ang lahat ng nilalang sa Three Realms ay muling makapag-enjoy sa ang sukdulang kaluwalhatian ng Celestial Emperor. Matandang magnanakaw ka, Feathering. Parehong nasa Emperor Realm tayo. Hindi mo ba nakikita na nakakatawa ang iyong mga salita? Maaaring pareho tayo ng realm. Ngunit hawak ko ang Celestial Umbrella. Kahit na dalawa kayo, hindi pa rin kayo katapat ko. Mamatay ka. Akala mo ba ikaw lang ang may artifact ng Celestial Emperor? Well, maliban sa aking Heaven Secret Umbrella, imposible, walang sino man ang makakagawa ng pangalawa na artifact ng Celestial Emperor. Katawa-tawa, hindi ba sinabi sa iyo ng iyong dalawang minamahal na disipulo, sa iyo, ang Primordial Universe staff ng kagalang-galang na Celestial Emperor, ay narito mismo sa amin. Para protektahan ang impostor na ito, puro kasinungalingan na lang ang pinagsasabi mo, isa-isa, nasaan? Ipakita mo sa akin. Ang inyong kamahalan, ang Celestial Emperor, nakikiusap ang Mystic Maiden na ipahiram ninyo sa akin ang Primordial Universe staff. Sandali lang, hayaan ninyong parusahan ko ang matandang asong iyon, si Ascendant Feather. Hindi ito panahon para magbiro. Anong Primordial Universe staff? May hawak lang akong pangit na fishing rod. Sa totoo lang. Ang inyong kamahalan, ibigay ninyo lang sa akin ang fishing rod. May paraan ang Mystic Maiden. Rod. Siya nga talaga ang Celestial Emperor. Ascendant Feather, matandang taksil, maghanda ka sa parusa. Isang pangit na fishing rod? Mystic Maiden, akala mo ba 3 taong bata ako? Ang kapal ng mukha mong pagtawanan ako. Mag-ingat ka. Oras na para sa parusa mo, little cutie. Ang Diyos ng digmaan na si Yuhua, hawak ang tago ng langit na payong, ay hindi ka kayang talunin, baka naman talagang ang hawak mong pamalo ay ang baston ng unang pagkakagulo. Siyempre tunay ito. Pero kahit na hawak mo ang baston ng unang pagkakagulo, hindi dapat ganoon kadali para sa iyo na talunin si Yuhua, na Diyos ng digmaan, pero pareho lang ang antas ninyong dalawa. Iyon ay dahil pinahintulutan ako ng kamahalan ng Emperador ng Langit na gamitin ang baston ng unang pagkakagulo. May pahintulot ako mula sa kanya. Ngunit siya, gamit ang ilang madayang paraan, ay nagnakaw ng bahagyang kapangyarihan sa tago ng langit na payong. Paano makakatalo sa akin, ang ganoong kaunting mandaraya? Ano ngayon? Ngayon, naniniwala ka na ba na ang aming nakatatanda ay ang kamahalan ng Emperador ng Langit? Anong nangyayari? Kaya ikaw pala ang pumasok sa kataas-taasang palasyong langit at nagnakaw ng baston ng unang pagkakagulo ng kamahalan ng Emperador ng Langit. Siya ang nagnakaw ng baston ng unang pagkakagulo. Siyempre, noong araw ng muling pagkabuhay ng langit, isang maliit na magnanakaw ang sumingit sa pagkakataon, sa takot na baka may mang-abuso sa kaguluhan. Ako ay hayagang nagsabi na dala-dala ito ng kamahalan. Ngunit sa totoo lang, ako ay palihim na naghahanap sa magnanakaw na ito. Hindi ko inakalang siya ay magpapakita ngayong araw. Ako ang pumasok sa kataas-taasang palasyong langit at nagnakaw ng baston ng unang pagkakagulo. Seryoso ka ba? Tama. Siya ang nagnakaw noon. Ang pagnanakaw ng banal na kagamitan ng Emperador ng Langit ay isang malaking kasalanan, isang krimeng may parusang kamatayan. Ikaw na matandang salbaha, Yuhua, ang galing mo mag-imbento ng kwento. Tama na ang kalokohan mo. Dahil ipinasa sa akin ng kamahalan ng titulo ng Emperador ng Langit sa akin. Ang baston ng unang pagkakagulong ito ay nararapat sa akin, Emperador Yuhua. Ibalik mo.
Dahil gustong-gusto mo ito, ibibigay ko sa'yo. Akin ang basto ng unang pagkakagulo. Akin ang basto ng unang pagkakagulo. Akin din ang titulo ng emperador ng langit. Gago. Minsan ay sinabi ng kataas-taasang emperador na ang primordial heaven earth staff ay may bigat na 13,600 libra. Pero sa antas na kultibasyon ng Diyos ng digmaan ng pag-akyat, dapat hindi siya nahirapang buhatin iyon. Ano ba talaga ang nangyayari? Anong klaseng maitim na mahika ang ginagamit mo? Tungkol sa tanong na ito, mas mabuting hayaan ang kataas-taasang emperador na siya mismo ang sumagot sa iyo para malinaw na maintindihan ninyong tatlo. Ako? Paano ko ito ipapaliwanag? Alam ko na. Sinabi ko nga na ang primordial heaven earth staff na ito ay may bigat na 13,600 libra. Pero iyon ay sa normal na kalagayan lamang. Kapag ito ay naaktiba ng banal na kapangyarihan, agad itong napupuspos ng bigat ng isang buong mundo, maliban sa akin. Walang sinuman sa mundong ito ang makakabuhat nito. Bumuhat ng isang buong mundo. Mahal, ang galing-galing mo. Ngayon, sino ang may lakas ng loob na pagdudahan ng aking pagkakakilanlan? Mga kasama, sumunod kayo sa akin sa pagbibigay galang sa kataas-taasang emperador. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob. Ano, pinagdududahan mo pa rin ang aking pagkakakilanlan? Isang primordial heaven-earth staff lamang ay hindi sapat upang patunayang ikaw ay ang kataas-taasang emperador. Ako ay kinilala ng langit. Ako ang tunay na bagong kataas-taasang emperador. Ito ang Heart of Heaven Seal. Tama ka dyan. Ito ang sagisag ng tandang Changsa na namamahala sa tatlong daigdig. Ako ang tunay na makalangit na emperador. Sa lahat ng mga taong ito, gumamit ako ng mga lihim na sining upang matagumpay na makuha ang tandang Changsen. Walang makakapigil sa akin na maging makalangit na emperador. Ang tandang Changsin. Ito pala ang pinagkakatiwalaan mo. Tigilan mo ang pagpapanggap. Ngayon, kailangan mong mamatay. At kayong lahat ay mamamatay kasama niya. Gusto mong mamatay? Sa kapangyarihan ng kataas-taasang Panginoon, 6 na landas na banal na tabak. 18 palad na sumusupil sa dragon, lalabanan kita hanggang kamatayan. Paano ito nangyari? Paano mo nasira ang aking tandang Changsen? Yifan, ang galing mo. Walang alam na gago. At mga haskang insultuhin ang nakatatanda? Nakatatanda, patayin mo siya. Yuhua, matandang magnanakaw. Ang lakas ng loob mong maghimagsik laban sa iyong nakatataas. At lapastanganin ang makalangit na emperador. Ngayon ang iyong araw ng kamatayan. Tama siya. Ngayon, siguradong patay ka. Mahal na hari, kahabagan ninyo ako. Mahal na hari, pakihabagan ninyo ako. Nabulag ako ng kasakiman. Nakikiusap ako sa inyong kamahalan. Nabigyan ako ng pagkakataong magbago. Huwag kayong maniwala sa taong iyon na nagsasalita ng kalokohan. Isang impostor. Ang kapal ng mukha mo. Isa pang salita. At wawa sa akin kita. Tinatawag mo ako. Nakahabagan ka. Basta't, kung ang inyong kamahalan na makalangit na emperador ay magkakaloob ng habag, handang magbayad ng anumang halaga. Mula ngayon, ako ang magiging alila ng makalangit na emperador. Pinakatapat na alila. Sino mang maglakas loob na tatutol sa inyong kamahalan, ay haharapin ang aking walang hanggan at walang tigil na pagtugis. Tutulungan kita na maging ang nag-iisang makalangit na emperador. Ano ang palagay ng makalangit na emperador sa aking panukala? Ew, nakakadiri. Kayon mo lang gustong maging alila? Bakit ngayon ka lang? Hayop ka. Ano ba alam mo sa pag-aangkop sa sitwasyon? Bukod pa riyan, ang pagiging aso ng kanyang kamahalan ay isang karangalan para sa akin, Emperador Yuhua. Baka traidorin tayo ni Yifan. Huwag nating siyang pakawalan. Tama po, inyong kamahalan. Siya ay tuso at mabagsik, matagal na niyang ninanais ang trono. Kung palalayasin natin siya ngayon, babalik siya para mag-higanti. Inyong kamahalan, isinusumpa ko, hindi ko na kailanman maglakas loob na isipin ang ganitong mga taksil na pag-iisip. Maniwala ka sa akin. Ako ay maaaring bigyan ka ng isang pagkakataon. Inyong kamahalan, ang matandang taksil na si Yuhua, ay tuso at mabagsik, huwag mo siyang pagkatiwalaan. Ayos lang. Alam ko ang ginagawa ko, Emperador Yuhua. Basta tatalikuran mo ang iyong pagsasanay ngayon, at mabubuhay ka bilang isang mortal habang buhay. Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Tatalikuran ko ang aking pagsasanay? Magiging mortal? Tama. Ang pagkakataon ay para sa'yo. Kung kukunin mo ito, ay nasa iyo na. Paano ito naiiba sa pagpatay sa akin? Dahil hindi mo ako palalayasin. Wala akong choice kundi gumamit ng ibang paraan.
Wang Teng, buhayin ng formation. Wang Teng, buhayin ng formasayon. Feather transformation, matandang demonyo ka, nag-alay ka rin ng isang kawan ng pag-akyat, nagsisimula ang bulok sa pinakataas. Para harapin ang mga tulad mo, natural na kailangan kong maghanda ng husto, at ngayon, magagamit ko na ang mga ito, kung hindi dahil sa pag-activate ng formasayon. At pagtawag sa kawan ng pag-akyat, bakit pa ako mag-i-effort na magpanggap at sumunod sa'yo? Ngayon, kahit na ikaw talaga ang kataas-taasang emperador, hindi ka makakatakas sa iyong kapalaran. Feather transformation, napaka-demonyo ng mga ginagawa mo, ang kapal ng mukha mo. Ilang taon na akong nakikipaglaban para sa kataas-taasang palasyong Celestial. Nagtagal na ng maraming taon, at nakamit ang malalaking merito. Bakit hindi ako, ang dapat na umupo sa trono ng emperador? Ngayon, gagamitin ko ang mga kaluluwa ng lahat mula sa tatlong kaharian bilang panggatong, upang patindihin ang kawan ng pag-akyat at tuluyang lumampas sa kaharian ng dakilang emperador. Ngayon, kayong lahat ay magiging sustansya para sa aking pag-akyat. Halimaw ka, gaano ka pakapal, hindi ka ba natatakot sa parusa ng langit? Mandirigmang feather transformation, tumigil ka na. May pagkakataon ka pang bumalik sa tamang landas. Parusa ng langit, bumalik, pagkatapos ng araw na ito, ako na ang mag-iisang pinuno ng tatlong kaharian. Ako na ang langit mismo. Sino ang maglalakas loob na parusahan ako? Sino ang maglalakas loob na sumalungat sa akin? Hanggat nandito ako, hindi ka magtatagumpay. Ang inyong kamahalan, ang emperador, naunawaan na ni Yaochi ang kanyang pagkakamali. Sister Xuan, hayaan mong tulungan kita. Napaka-ignorante mo naman. Yefan, ano ba ito? Ni ako, hindi ko pa ito nakikita. Ito ay isang ipinagbabawal na artepakto ng lahi ng demonyo. Ang Ascension Cauldron ay kayang magdalisay ng lahat ng nilalang. Hindi ko inakala na si Old Feather, ang gago, sa kanyang paghahangad na umakyat sa posisyon ng Celestial Emperor, ay magiging ganito kaloko-loko. Balak pa niyang gamitin ang dugong sakripisyo ng lahat ng nilalang sa Three Realms para sa kanyang pag-unlad. Sa iyong Emperor Realm Cultivation at ang Primordial Chow Staff, hindi mo pa rin siya mapipigilan? Hindi lang natin siya mapipigilan, ngayon pati tayo, ay nakakandado na ng Ascension Cauldron. Maaari tayong madalisay anumang oras, kung hindi personal na namagitan ang kanyang kamahalan na Celestial Emperor. Lahat tayo ay. Pero hindi pa bumabalik ang mga alaala ng kanyang kamahalan. Natatakot ako baka hindi rin siya makapantay sa kanya. Kaya hindi pa pala bumabalik ang mga alaala ng kanyang kamahalan na Celestial Emperor. Kaya pala. Pagkatapos ngayon, ako na ang magiging tunay at kataas-taasang Celestial Emperor ng Three Realms. Ang sumunod sa akin ay giginhawa. Ang sumalungat sa akin ay mapapahamak. Kasalanan ko itong lahat dahil ako ang kumilos ng mag-isa. Ako ang nagdala sa kanyang kamahalan dito. Gusto kong pilitin si Old Feather na iwanan ang trono ng Celestial Emperor. Hindi ko inakala na magiging ganito kalala ang reaksyon niya. Kung pinayagan lang sana ang kanyang kamahalan, na mas maranasan pa ang mundong mortal, baka hindi pa ito umabot sa ganito. Hindi ito ang tamang oras para dito. Ang mahalaga ngayon ay kung paano natin malalampasan ang agarang krisis na ito. Ginang Mystic Maiden, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Narito pa rin ang ating senior. Senior, nakikiusap kami, humanap ka ng paraan. Wala akong ganoong kapangyarihan. Isa lang akong ordinaryong tao. Ang lahat bago ay isang malaking pagkakamali. Ako. Nababaliw na kayong lahat. Mamamatay na kayong lahat. At naniniwala pa rin kayong itong impostor ay ang kataas-taasang emperador. Kung siya nga ang kataas-taasang emperador, hindi sana kayo napunta sa ganitong sitwasyon ngayon. Senior. Ruyu. Huwag ninyong pilitin pa ang kanyang kamahalan. Hindi pa naibabalik ang mga alaala ng kanyang kamahalan. Ang kalderong ito ay isang kayamanan para labanan ang mga demonyong lahi. Ito'y nababahiran ng matinding pagkamuhi at hanggarang pumatay. At hindi pa naibabalik ang mga alaala ng kanyang kamahalan. Ang kalderong ito ay hindi kayang basagin ng kanyang kamahalan sa kanyang kalagayan ngayon. Kayang basagin. Senior. Totoo ba talaga iyon? Mukhang, ang tatlong daigdig ay tiyak na magdurusa. Manonood lang ba tayo, habang ang lahat ng nilalang ay dinadalisay niya upang maging pagkain para sa kanyang pag-unlad? Ito na siguro ang kapalaran ng tatlong daigdig. Kasalanan ko lahat ito dahil nagtiwala ako sa matandang kontrabida. Kaya nga umabot sa ganito ang mga bagay-bagay. Hindi ito ang panahon para sisihin ang ating sarili. Kailangan nating isugal ang lahat ng meron tayo upang iligtas ang kanyang kamahalan. Basta't buhay ang kanyang kamahalan. May pag-asa pa ang tatlong daigdig. Paano naman kayo? Nakapwesto na kami ng kaldero ng pag-akyat sa immortalidad. Wala nang takas. Ang magagawa na lang namin ay lumaban hanggang sa kamatayan. Inyong kamahalan, maghanda. Pagsasamahin namin ang aming lakas para iligtas kayo. Tatakas, hindi ganoon kadali.
Ngayon, kahit langaw ay hindi makakaalis sa lugar na ito. Hindi ka katapat ko. Lalabanan kita hanggang kamatayan, Yan Ruyu. Isang grupo ng mga walang kwentang hanggal sa kaldero ng pag-akyat sa immortalidad. Pandiin sila. Matandang taksil na Fithering, wala kang puso at malupit ka. Mabangis ang mga pamamaraan mo. Ginagamit mo ang lahat ng nilalang sa tatlong daigdig bilang panggatong para lang sa sarili mong pag-unlad. Ang demonyong pag-ugali na ito, anong silbi ng pagiging emperador ng langit? Basura ka lang. Ang kapal ng mukha mo, impostor. Hahatulan mo ako? Perpekto. Para sa kahihiyang idinulot mo sa akin. Babayaran mo lahat ngayon. Soul Refining Array. Lipulin. May aoy. Sa ilalim ng kaldero ng pag-akyat sa immortalidad, magiging abo ka. Ito ang mangyayari kapag sumalungat ka sa aking amo. Ang sakit na, Yefan. Hindi ko na kaya. Senior Mystic Lady, hindi na rin sila magtatagal. Anong pakiramdam? Habang pinapanood mo ang babaeng mahal mo na mamamatay sa harap ng iyong mga mata, hindi maganda, di ba? Emperador Fithering, ikaw ang dapat pandayin sa kalderong ito. Katarantaduhan. Basagin. Ang kalderong ito ay napakalutong. Isang suntok lang, nabutas ko na ito. Paano ito nangyari? Imposible ito, ang aking kaldero ng pag-akyat. Ang Celestial Emperor ay bumalik na mula sa kanyang pagsubok. Hindi ko inakala na aabot ang kanyang kapangyarihan sa ganitong antas. Kaya niyang durugin ang kaldero ng pag-akyat sa isang suntok. Gaya ng inaasahan sa isang senior. Ano ang nangyari? Ayos na ngayon, maayos na ang lahat. Ano pang mga trick ang meron ka ngayon? Ang pagdurog sa kaldero ng pag-akyat sa isang suntok, kahit ang dating Celestial Emperor, ay hindi kayang gawin yon. Siya. Anong klaseng nilalang siya? Ang malawak na kapangyarihan ng Celestial Emperor ay lampas sa iyong pangunawa, maghanda ka sa kamatayan. Maghanda ka sa kamatayan, Yuhua. Sigurado ka bang gusto mo akong patayin? Hindi mo kayang tiisin ang mga kahihinatnan. Kahit anong sabihin mo, mamamatay ka ngayong araw. Kung gayon, huwag mo akong sisihin. Array, buhayin. Inaktibo mo ang Realm Protection Array. Talaga bang ganito nakababa ang pagbagsak mo? Ikaw ang nagpilit sa akin. Aktibo na ang array. Ang mga demonyo mula sa labas ng realm ay bababa sa atin. Dahil hindi mo ako hahayaang mabuhay, tayong lahat ay mamamatay ng magkasama. Ang tatlong realm. Sa wakas, nakapasok na ako. Ang lakas talaga ng espiritual na enerhiya ng tatlong kaharian, talagang karapat-dapat sa aming lahi ng mga demonyo, isang lugar na matagal na naming ninanasa. Yuhua, sa wakas ay nagising ka na rin sa katotohanan. Yellow Spring Demon Emperor, iligtas mo ako. Mukhang ikaw naman ang nasa alanganin ngayon. Nabasag na ang Immortal Ascension Cauldron. Nagkaroon ka pala ng ganitong kapangyarihan. Hindi ang Mystic Maiden. Siya ang gumawa. Oh, isang hamak na mortal lang. Para magkaroon ng ganyang lakas, ano ba talaga ang pinagmulan mo? Matatakot ka kung sasabihin ko. Ito ang makalangit na emperador ng kataas-taasang langit ng tatlong kaharian, ang Yellow Spring Demon Emperor. Payo ko, umalis ka na agad sa tatlong kaharian. Kung hindi, kapag gumalaw na ang kanyang kamahalan na makalangit na emperador, malilipol kayo ng tuluyan. Iyon na lang ang magiging kapalaran ninyo. Tama siya. Umalis ka na. Baka sakaling mapatawad ka pa. Siya ang kataas-taasang makalangit na emperador. Ang kataas-taasang makalangit na emperador. Hindi ba't isinailalim na siya sa siklo ng reinkarnasyon? Yuhua, ano ba ang nangyayari? Isang siklo ng reinkarnasyon lang, hindi kayang pigilan iyon ng senior. Ang mga pamamaraan ng senior ay hindi kayang unawain ng mga demonyong tulad ninyo mula sa panlabas na kaharian. Paano ninyo maiintindihan? Bumalik na lang kayo sa pinanggalingan ninyo. CJ. Tama kayong dalawa. Aalis na ako kasama si Yuhua ngayon din. Pwede kang umalis, pero iwan mo ang matandang taksil na si Yuhua. Demon Emperor, iligtas mo ako. Hindi mo ako pwedeng iwan. Ginawa ko lahat ng hiniling mo. Binukasan ko ang tarangkahan ng Realm Protection Array. Limitado na ang pasensya ng makalangit na emperador. Lumabas ka sa tatlong daigdig, ngayon na. CJ. Nagkamali ako ngayong araw. Demonyong Emperador, iligtas mo ako. Hindi mo ako pababayaan. Ano, gusto mo talagang mamatay? Maaari kong ipagkaloob ang hiling mo ngayon din. Ay naku, nalaman na ba nila? Bakit ang kaldero ng pag-akyat sa immortalidad ay napakabasag, parang gawa sa papel? Gago ka, hindi mo nga alam na naloko ka na.
Baka naman ang kalderong ito ay binago ng ibang tao? Ikaw pala, alam kong mayroon kang kapangyarihang basagin ng kaldero ng pag-akyat sa immortalidad, pero hinayaan mong makatakas ang isang demonyong emperador ng dilaw na bukal, nagpapanggap ka lang na matapang. Ang kalderong ito ay madaling. Pinigilan ako at ang banal na dalaga ng Yaochi. Hindi maaaring peke ito. Baka naman ang enerhiya sa loob ng kaldero ay sinipsip ng kanyang kamahalan ang makalangit na emperador. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Ngayong araw, gagawin kitang mamatay ng lubusan. Pinapayuhan kitang tingnang mabuti bago ka magdesisyon. Sigurado ka bang hindi ito ang kaldero ng pag-akyat sa immortalidad? Tama, ito nga talaga. Ang sirang kalderong ito ay direktang sinira ang kanyang ubod ng nakatatanda. Naging ordinaryong bagay na ito. Kalokohan, ang kaldero ng pag-akyat sa immortalidad ay kayamanan ng aming lahi ng demonyo. Sumipsip ito ng 10,000 taon ng dugo at kasamaan. Paano ito naging napakabasag? Hindi ko alam kung anong panlilinlang ang ginamit mo, pero mayong araw kailangan mong magbayad ng iyong buhay. Akala mo kaya mo? Hindi ka makakatulong ngayon sa matitigas mong salita. Ang dakilang pormasyon ay aktibo na. Ang 3 kaharian ay magiging premyo namin. At ang lakas ng loob mong lokohin ako. Ako, ang Demon Emperor, ay papatikimin ka. Ng libu-libong pagpapahirap ng aking angka ng demonyo. Magmamakaawa ka sa kamatayan, ngunit hindi mamamatay. Fanye, ano ang gagawin natin? Ayos lang, huwag kang mag-alala. Sana kaya ng Empress ang gawain. Nagpapanggap ka pa rin? Ngayon, mamatay ka. Akala mo kaya mo, hindi ka karapat-dapat na tumira sa kanyang kamahalan, ang Celestial Emperor. Ako ang bahala sa iyo. Huwag kang mag-alala ngayong araw. Walang sinuman sa inyo ang makatatakas. Mamatay kayo. Nakaabot ka talaga sa kaharian ng emperador. Impossible, ang 3 kaharian ay selyado ng aking angka ng demonyo. Gamit ang sukdulang paraan upang putulin ang koneksyon ng langit at lupa. Walang makakaabot sa lagpas ng kaharian ng emperador ngayon, at sa lahat ng mga taong ito, wala pang nakakaabot sa mismong kaharian ng emperador. Paano mo ito nagawa? Narito na ang kanyang kamahalan, ang Celestial Emperor. Ano man ang mga panlilinlang ng inyong angkan ng demonyo, wala iyon. Demon Emperor, huwag kang malinlang sa kanila. Ang batang ito ay isang mortal lamang. Isang karaniwang manloloko. Nakarating lang siya sa puntong ito dahil sa purong swerte. Muntik na akong mailihis ng landas dahil sa'yo. Sinasabi mo bang malakas siya? Kaya't ako, ang Demon Emperor, ay susubukan ngayon. Kung gaano talaga siya kalakas. Sinubukan naming makipag-usap sa'yo. Bakit kailangan mong magpumilit? Tama na ang salita. Subukan mo ang pinakamalakas kong atake. Demonyong lumalamon sa mundo. Naku. Ano ang gagawin natin? Kanina pa, ang emperador ng kalangitan, pinilit ang kanyang kapangyarihan para wasakin ang kaldero ng pag-akyat. Halos ubos na ang kanyang lakas ngayon. Hindi siya katapat ng emperador ng demonyo ng dilaw na bukal. Hindi, kailangan muna nating umalis sa mapanganib na lugar na ito. Kapag naalala na ng mahal na hari ang lahat, saka natin pagtutuusan ang lahi ng mga demonyo. Mga sinungaling at mapanlinlang, gagawin kitang pira-piraso. Mga tauhan ni Yuhua, hulihin sila. Ang emperador ng demonyo. Ngayong naitayo na ang pananggalang ng 3 kaharian. Magkakasanib ang 3 kaharian at ang kaharian ng mga demonyo sa loob ng 5 araw. Tiyak na babagsak ang hukbo ng mga demonyo sa 3 kaharian. Dadaloy ang mga ilog ng dugo sa 3 kaharian. Bumababa na ang mga demonyo, mga ilog ng dugo. Ano na ang gagawin natin ngayon? Kasalanan lahat ito ng matandang asno na si Yuhua. Nakipagsabuatan pa siya sa mga demonyo. Kapag nahulog siya sa aking mga kamay, gagawin kong pulbos ang kanyang mga buto. Fan, may ideya ka ba? Kahit ang makapangyarihang tulad ng Diyosa ng Siyam na Langit ay wala ring solusyon, ano naman ang magagawa ng isang karaniwang mortal na tulad ko sa ganitong sitwasyon? Masyado mo akong pinagkakatiwalaan. Harapin na lang natin yan pagdating ng panahon. Makakahanap tayo ng paraan. Mukhang iisa na lang ang natitirang paraan. Bago pumasok sa siklo ng reinkarnasyon, ang makalangit na emperador ay itinakda ang isang bahagi ng kanyang kapangyarihan sa loob ng kataas-taasang palasyong makalangit. Kung mababawi mo ang kapangyarihang iyon, tiyak na magagapi mo ang tribong demonyo. Gayunman, upang maisanib ang kapangyarihang ito, ay nangangailangan. Nangangailangan ng ano? Sabihin mo. Kailangan ng hindi bababa sa 3 babae na umabot na sa ika-5 antas ng pagpapayabong na makipag-dual cultivation sa iyo. Saka lamang ito magagawa. Dual cultivation? Hindi. Nangako ako na mananatiling tapat kay Miaoy. Hindi ko siya kayang ipagkanulo. Nakikiusap ako sa iyo, makalangit na emperador, na isipin ang kapalaran ng lahat ng nilalang sa 3 mundo. Kung lulusubin ng tribong demonyo, ang 3 mundo ay magiging kanilang laruan. Ang Jade Pool Sect ay walang tutol. Senior, kung para sa kapakanan ng 3 mundo, ako ay handa. Ay, dapat kang humanap ng iba. Maliban sa iyo, wala nang ibang makakaya, natiisin ang kapangyarihang ito.
Yefan, alam ko ang nararamdaman mo para sa akin. Ngunit ang tatlong mundo ay nasa panganib. Hindi kita kayang hadlangan. Tuparin mo ang iyong kapalaran. Sagipin mo ang tatlong mundo. Hindi kita sisishin. Mayaoy. Sumasang-ayon ako dito. Wala nang oras na dapat sayangin. Dapat tayong umalis agad. Yefan, bumalik ka agad. Kaya pala dito ka nagtatago. Wang Teng, Jiang Yuyan. Ano nang nangyari sa inyo? Ano nang ginagawa ninyo rito? Ano nang gusto mo? Nagsabuatan si Yefan, ang Mystic Mahena, at ilan pang iba. Sila ang gumawa nito sa amin. Narito kami para maghiganti, syempre. Nasaan si Yefan? Ilabas mo siya ngayon din. Gusto ng Demon Emperor na siya mismo ang magpatapos sa kanya. Panaginip lang yan. Hindi ko sasabihin sa inyo kung nasaan siya. Ayos lang. Basta mahuli ka namin. Magpapakita at magpapakita rin si Yefan. Si Yefan ang kataas-taasang Celestial Emperor. Kung saktan ninyo ako, hindi niya kayo palalampasin. Ang kataas-taasang Celestial Emperor. Yung manloloko, seryoso na talaga siya sa role niya, no? Kahit na totoong siya nga ang kataas-taasang Celestial Emperor. Habang hawak ka namin, wala siyang magagawa kundi ang maggalit ng walang magawa. Hulihin siya. Bitawan niyo ako. Isang hakbang na lang. Magtiis ka. Mystic Maiden. Walang ganoong bagay, nakapangyarihang naiwan ng Celestial Emperor. Ano nang balak mong gawin? Narito mismo ang kanyang kamahalin, ang Celestial Emperor. Ano pang kapangyarihan ang kailangan natin? Basta't matulungan nating maibalik ang mga alaala ng kanyang kamahalin. Lahat ng ating kasalukuyang problema ay malulutas. Ito pala ang pamamaraang sinasabi mo. Tinatanggap namin ang pagbabalik ng inyong kamahalan. Mahal na hari, ang amoy ng demonyo. Malamang dinukot ng mga demonyo si Binibining An. Dinukot nila siya. Mga demonyo lang. Naghahanap sila ng kamatayan. Lahat sumama sa akin. Hindi natin pwedeng pabayaan na may mangyari kay Miaoy. Yefan, sa wakas sumagot ka. Wang Teng, ikaw ba? Dinukot mo si Miaoy. Nasaan siya? May sasabihin ako sa'yo. Kung may mangyari man kay Miaoy, sisiguraduhin kong mababayaran niyo iyan ang inyong mga buhay. Kung gusto mong mabuhay si An Miaoy, pumunta ka sa estate ng Angkanwang. Kung hindi, papatayin ko si An Miaoy. Pero may lakas ka pa bang pumunta? Makalangit na emperador, malamang ay nakipagsabuatan na si Wang Teng at ang kanyang mga tauhan. Sa mga demonyo, tiyak na bitag ito ng mga demonyo. Para sa iyo. Wala sila kundi mga langgam sa akin. Tama. Sa lakas mo ngayon, ano lang ba ang mga demonyo? Tama ka, ate. Talagang handang sumaklolo sa kanya ang lalaking iyon. Nasa daan na siya. Pagdating niya rito, ibibigay natin sa kanya ang lason na ibinigay sa atin ng demonyong emperador. Sila ang dahilan kung bakit tayo naging ganito. Papanagutin natin siya. Hindi ko pwedeng idamay si Ifan. Tatakas ka. Subukan mong tumakbo ulit at babaliin ko ang mga binti mo. At peperhasin ko ang mukha mo. Kailangan mong tumigil. Huwag mong lalong pahirapan ang sitwasyon. Si Yefan ang makalangit na emperador. Siya ang bayani ng tatlong kaharian. Tanging siya lang ang makakapigil. Sa pagsalakay ng kaharian ng mga demonyo, saka lang magkakaroon ng kapayapaan ang tatlong kaharian. Kung kayong dalawa ang pumatay sa kanya, magwawala ang mga angka ng demonyo, magkakagulo ang mundo. Ang mga kahihinatnan ay hindi kayang isipin. Ano naman? Isa ka pa ba sa sangkatauhan ng tatlong kaharian? Ang tatlong kaharian? Ginawa na tayong mga demonyo ng demonyong emperador. Ano mang mangyari sa tatlong kaharian, ay wala na tayong pakialam. Anong kinalaman namin dyan? Okay na kayo bilang mga tao. Ngayon, gusto nyong maging mga kalahating tao, kalahating demonyong halimaw. Walang dialog. May lakas ka pa ng loob na sabihin yan? Kung hindi dahil sa'yo,
Hindi sana namin na-offend si Yefan. Kung hindi namin na-offend si Yefan, hindi sana kami nagwakas. Sa ganitong kalunos-lunos na kalagayan ngayon, lahat yan dahil sa'yo, aming minamahal. Kung hindi dahil sa'yo at kay Yefan, naupo na sana ang aking amo sa trono ng emperador ng langit. At kami ay magiging mga maharlika. Pangalawa sa lahat, iginagalang ng tanan. Mayroon kaming walang katapusang kayamanan at karangyaang masisiyahan. Pigilan niyo siya para sa akin. Bitawan mo ako. Bitawan. Ngayon, panahon na para maningil ako ng interes. Kung malaman ni Yefan na sinaktan mo ako, hindi kanya palalampasin. Huwag kang mag-alala. Nagtitipo na ang emperador ng mga demonyo ng hukbo ng mga demonyo. Wala pang mapaglibingan si Yefan. Sa palagay mo ba si Yefan, kung makita ka niya, na ginawa kitang pangit na halimaw, walang dialog, magugustuhan pa rin kaya niya? Hindi. Pakawalan mo ako. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Halimaw ka lang. Sa tingin mo, mamahalin ka pa rin ni Yefan? Lalabanan kita hanggang kamatayan. Kapag ipinahid ko na itong asin, tingnan natin kung sino pa ang magmamahal sa'yo. Sayang talaga. Ang ganda ng katawan. Ang ganda ng mukha. Kung gusto mo, Junior, maglibang ka muna bago dumating si Yefan. Subukan mo siya. Sira na ang mukha niya. Kahit sira na ang mukha niya, nandyan pa rin ang katawan niya. Junior, ang senior sister, ay narinig na pinapanatiling dalisay ni Ann Miaoy ang sarili niya sa lahat ng mga taon. Pinoprotektahan niya ang kanyang pagkabirhen. Hanggang ngayon, hindi pa nahahawakan ang katawan niya. Talaga. Magsisinungaling ba ang senior sister sa'yo? Eddie. Hindi na ako magpapakumbaba. Tigil. Tumigil ka dyan. Lumapit ka pa at papatayin ko siya. Kung saktan mo si Miaoyi, puputulin kita sa 1,000 piraso. Puputulin kita sa 1,000 piraso. Oo, naniniwala akong kaya mo kaming patayin. Pero bago mangyari yon, naniniwala akong kaya ko siyang isama sa akin. Pakawalan mo si Ann Miaoyi. Maaari kitang bigyan ng paraan para makalabas. Umalis kayo. Pagkatapos ng araw na ito, amin na ang lahat ng 3 kaharian. Bakit kami aalis? Ikaw ang dahilan kung bakit kami napunta sa kalagayang ito. Ngayon, gagawin kong pagsisihan mong nabubuhay ka. Ano ang balak mong gawin? Depende yan sa pagmamahal mo sa kanya. Lunukin mo ito at pakakawalan ko siya. O papatayin ko siya ngayon din. Celestial Emperor, huwag. Lason talaga yung pill na yan. Kapag ininom mo yan, mamamatay ka. Hindi mabubuhay ang 3 kaharian nang wala ka. Hindi mabubuhay ang Supreme Celestial Palace nang wala ka. Kailangan ka ng lahat ng nilalang. Ang iyong kaligtasan ang pinakamahalaga. Yefan, wag mo akong intindihin. Tama si Mystic Maiden. Malapit nang sumalakay ang mga demonyo. Ang 3 kaharian ay dapat unahin ka. Huwag kang magpadalos-dalos. Ano ang ginagawa mo? Yefan, naubusan na ako ng pasensya. Ano ang pipiliin mo? Gagawin ko. Paano ka pipili? Pangako. Paano ka nagpakagago? Bakit mo kinain? Dahil mahal kita. Tigilan mo yan. Miaoyi. Nangako ako sa'yo noon, hindi kita pahihirapan muli. Pasensya na, nasira ko ang pangako ko. Ang ganda ng eksena. Sayang, mamamatay ka na. Yuhua, nakipagsabuatan ka sa mga demonyo. Binuksan mo ang protective barrier. Anong kasalanan mo? Kasalanan. Sa mundong ito, walang makakapanghusga sa akin.
Basta't ialay ko ang mga ulo ninyo sa Netherworld Demon Emperor. Mula ngayon, ako na ang magiging pinakamakapangyarihang emperador ng tatlong kaharian. Ako pa rin ang kataas-taasang emperador ng langit ng tatlong kaharian. Ako ang langit mismo. Walang sino man ang may karapatang humusga sa akin. Ikaw ay isang makasalanan ng tatlong kaharian. Anong karapatan mo para maging emperador ng langit? Nanaginip ka lang, eksakto. Ni hindi ka karapat dapat maging aso niya. Kayong mga insektong matatalas ang dila. Hayaang ipakita ko sa inyo ang kapangyarihan ng aking anyong demonyo. Ang inyong kamahalan, ang emperador ng langit, kakabalik lang ng iyong mga alaala. Huwag kang makipaglaban. Iwanan mo siya sa amin. Hindi mo siya kayang talunin. Ako na ang bahala rito. Sinungaling ka. Nagpapanggap ka pa rin, ha? Ni hindi pa nga kita kilala. Kahit na ikaw ang emperador ng langit, ano naman? Ang pil na kinain mo ay ang heart devouring pil ng lahi ng demonyo. Pagkatapos inumin ito, walang sino man ang makakagamit ng kanilang kapangyarihan. Magdudusa ka sa pagngangat-ngat ng libu-libong langgam sa iyong puso at mamamatay. Paano ka makikipaglaban sa akin? Magdusa ka sa impyerno. Ito ba ang pinaghirapan mong iskema? Ang lakas pagkatapos maging demonyo, basura. Hindi ka ba nalason? Paano mo? Malinaw na kinain mo ang laso ng demonyo, ang heart devouring pill. Kahit ang emperador ng langit ay malalason. Paano mo nagawa? Akala mo ba nagpabaya ako sa aking muling pagsilang? Isang simpleng heart-devouring pill ay wala sa akin. Imposible. Hindi ako naniniwala. Dapat nasa limitasyon ka na, pinipilit mo lang. Ilalantad ko ang tunay mong anyong ngayon din. Handa ka na ba? 3. Mamatay ka, 3. Hindi mo ako pwedeng patayin. Nakapag-alay na ako ng sarili sa Yellow Springs, Demon Emperor. Kapag pinatay mo ako, ang Yellow Springs Demon Emperor at ang angka ng demonyo ay hindi ka kailanman patatawarin. Walang makakapagligtas sa'yo ngayon. Sinabi ko na. Emperador ng langit, humingi ka ba ng pahintulot ko bago mo pinatay ang tauhan ko? Nagtanong ka ba sa akin bago mo ipa siyang patayin ako? Narito ka na rin, inaantay na kita. Pakawalan mo siya. Sa tingin mo pakakawalan ko siya dahil lang sa sinabi mo. Anong mukha na lang ang maiiwan sa akin? Ang kapal ng mukha mo. Kahit na ikaw pa ngayon ang makalangit na emperador ng tatlong kaharian, hindi ka makakatakas sa kamatayan. Mga mandirigma ng demonyong lahi, makinig kayo. Ngayon, babad natin sa dugo ang tatlong kaharian. Isang grupo ng mga walang kwentang basura. Ito ba ang pinagkakatiwalaan mo? Walang kwentang basura. Sapat na yan para patayin ka. Ganoon ba? Yamang nakatayo ka sa harap ng aking tunay na anyo. Bakit hindi ka lumuluhod? Isang hamak na langgam. Ang mag-aangas na ako, ang demonyong emperador, ay luluhod sa'yo. Lumuhod ka. Posible bang ang iyong kapangyarihan ay umabot na sa antas na yon, kung ang tinutukoy mo ay ang sakripisyong daigdig ng Dao? Umabot na, ipatawad mo ako, makalangit na emperador, sa kasalukuyang antas ng aking pagpapayabong. Hindi ako dapat masyadong makialam sa mga usapin ng mundo, ngunit may mga taong patuloy na nag-udyok sa akin. Ang dragon ay may mga kaliskis na hindi dapat galawin. Kapag ginalaw mo ang mga yon, mamamatay ka. Yefan, wag mo akong tingnan. Sira na ang mukha ko. Pangit na ako ngayon. Saan ba sira? Tingnan mo ulit. Gumaling na nga talaga. Payag ba kayong ilan na sumunod sa akin? Payag kami. Magpapakalayo sa tatlong kaharian.
Ang nag-iisang immortal.